Sigurado ka na ba sa gagawin mo na yan? Sinasabi ko sa'yo, hindi ganun kadaling makipag-usap sa mga indigenous people. Hindi pa oras. Huwag kang magmadali sa lindong. Marami pang pwedeng mangyari sa loob ng 6 na buwan. Labastangan! Walang pwedeng makialam sa magiging asawa ko kung hindi ako lang. Ikaw ang una kong papatayin. Ang pagbabago ay bahagi na ng mundo. Maraming tao ang namumuhay ngayon at sumasabay sa pagbabagong ito. Karamihan ay nakikipaghabulan sa oras. May iba naman na chill lang dahil pinanganak ng sagana sa material na bagay. Habang ang ilan, isinasakripisyo ang maraming bagay, wag lang mapag-iwanan. Pero sa kabila ng mabilis na pagtakbo ng oras, may ilang pangkat o katutubo pa rin ang patuloy na pinag-iingatan ang kanilang tradisyon at matandang paniniwala dito sa atin sa Pilipinas. Gaya na lang po ng tribong tumulong sa akin nang minsan akong mapadpad sa Mindoro dahil sa isang mahalagang dahilan. Pero hindi ko naman akalain na ang kaisa-isang misyon ko sa lugar na yon magiging ekstraordinaryo pala dahil sa isang nilalang na nooy nagbabalik para maghasik ng lagim. Oo nga po pala, Miss Clar. Bilang respeto sa tribo at sa mga naging malapit sa akin doon na makakasama sa kwentong ito, hindi ko na po papangalanan ng eksaktong lugar kung saan sila nakatira. Maging ang mga pangalang mababanggit dito, pinago ko na rin po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Elias. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sigurado ka na ba sa gagawin mo na yan? Sinasabi ko sa'yo, hindi ganun kadaling makipag-usap sa mga indigenous people. Madali na lang yan. Wala namang hindi nabibili o napapasunod ng pera eh. Tsaka bukod doon, may pabahay pa sila sa bayan. Ayaw pa ba sila doon? Ay nako, talagang hindi mo pa sila kilala. Anyway, good luck sa mission mo ha. Wish me luck talaga. Kasi ito yung una't huling pagkakataon na mapatunayan ko yung sarili ko sa papa ko. Papatunayan ko sa kanya, kahit anak niya lang ako sa labas. May pagmamalaki niya din ako. Tsaka yung nanay ko balang araw. Ano bang sinasabi mo diyang anak ka lang? Kahit ano pa man yan, Montefalcon ka pa rin, Elias. Dala mo yung apelyido ng tatay mo. At in-acknowledge ka naman niya, di ba? May mapatunayan ka man o wala, may karapatan ka rin na kapantay ng mga kapatid mo sa kanya. Alam ko naman yung attorney. Pero syempre, may pride ako. Tsaka ang goal ko, maging proud sa akin si Papa. Lalo na sa larangan ng business namin. Ilang beses na nga niyang sinabi sa akin na nagtitiwala siya sa kakayanan ko eh. Ah, okay. Gets ko na. Nape-pressure ka. Talaga namang nakaka-pressure talaga eh. Pero challenging din. Attorney, dala mo ba yung mga papeles na pinapaasikaso ko? Bukas na kasi alis ko eh. Opo, nandito na po, sir. Ito na po yung envelope po. Nandiyan na lahat ng kakailanganin mo. Magkakasama yan. At kapag may hinanap sila sa'yo, I doubt naman na hanapin pa nila yan. Dahil karamihan naman sa mga yon hindi nagsipag-aral eh. Basta tawagan mo na lang ako ay chat mo ako. Thank you, attorney. Maasahan talaga kita sa lahat. Oh, hindi mo man lang ba susuriin yan? Hindi na. Tiwala naman ako sa iyo eh. Tsaka sabi mo naman, mga inosenteng tao yun nandun, di ba? Sa tingin mo ba, ipapalegit check pa nila yung mga papeles na dala ko? Pero kung ganun nga yung mangyari, tunay naman to, di ba? Oo naman, syempre. Oh, paano? Maaga ka pa kamo bukas. Ako din may maagang hearing pa ako, kaya mauna na ako ha. Teka muna sandali. Pauwi na din ako eh. Ihatid na kita. Sira ulo, lasing ka na no? Ayokong ipagkatiwala sa iyo yung buhay ko. Tsaka may sarili naman akong sasakyan. Sino lasing? 2 baso ng whiskey, malalasing? Ang OA mo naman. Ay nako, di bali ng OA basta't ligtas. Oh, ikaw din, mag-iingat ka ha.
Hindi ka pa nagiging bilyonaryo. Magpayaman ka muna. O siya, sige. Salamat sa concern, ha? Sabay na din kaming lumabas ng bar noon at sabay na sumakay sa kanya-kanya naming motor. Napangiti ako. Lawyer na babae pero maangas. Ganyan na ganyan ko kung ilarawan ang kaibigan at personal lawyer ko na si Arieta. Alpha female ang dating niya sa akin. Nanghihinayang pa nga ako dahil type ko kasi ang physical appearance niya. Hindi ko nga lang siya mapursu dahil sa strong personality niya. Hindi naman sa takot ako sa ganyang klaseng babae. Ang totoo ay namamangha pa nga ako sa kanila. Pero ako kasi yung lalaki na ang hanap ay babaeng handang magpasakop. Yung tinatawag nila na obedient. Marunong din naman po akong mag-lead ng relasyon. Yung huli ko ngang nakarelasyon, sadyang hindi lang kontento sa isang lalaki. Huli ko na nang malaman na ginagamit lang pala ako dahil sa kumpanya siya ng tatay ko nagtatrabaho. Nang mga panahon kasing yon, naghahanap na din talaga ako ng makakarelasyon. 28 na ako at ang nais ko sana, makilala ko muna ng lubusan ng babae bago ko pakasalan. I trust you on this, son. Don't disappoint me. Promise pa. Hindi ho. Naayos na ng sekretary ko lahat. Even yung tutuloyan mong resort, malapit sa site. Ngayon pa lang, winawarningan na kita, ha? Hindi sila madaling kausap. I've tried before. My lawyer tried, and even the mayor of their city. They just don't wanna give up. Those suckers. Sa gwapo kong to, charming. Sino ba namang makakatanggi sa offer ko? Saka meron na po ako naisip na strategy. Don't worry. Babalik ako dala yung mga papeles nito with their signs or even thumb marks. I know you can do it, son. Make them believe you. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang karapat-dapat na susunod nilang maging amo. Gagawin ko po yung best ko pa. Salamat sa tiwala tsaka tsansa na binigay niyo sa akin, ha? Once na ako ang magbigay ng opportunity, Elias. And I know, it will be worth it. Parang bigla na lang tumaas ang adrenaline ko sa suportang naririnig ko mula sa aking ama. Kahit sa likod ng isip ko, alam kong malaki ang pakinabang ng gagawin kong ito sa magiging future ng kumpanya niya. Kaya kailangan niya akong suportahan doon. Mariin niyang hinawakan ng magkabila kong balikat. Sa kanya ako niyakap. Bago niya ako binitiwan, may kalakasan niya pa akong tinapik sa likod at ninitian ng malaki. Kinabukasan, bandang hapon na ako bumiyahe papunta sa Batangas Port. Dinala ko ang motorsiklo ko dahil yun na din ang magiging service ko pagdating sa Mindoro. Ayoko kasing bumiyahe ng mainit kahit dati pa. Mas prefer ko talagang bumiyahe ng gabi. Ewan ko din ba, may dagdag challenge kasi sa akin yon. Ilang oras lang ay narating ko na din ang destinasyon ko. Sa bayan pa lang, nagpa-full tank na ako. Pero ang hindi ko inaasahan, may ilang parte ng dadaanan papunta sa hotel na tutuloyan ko ang napakadilim. Grabe, ang dilim naman pala dito. Blind spot pa oh. Tapos iba pa yung kurbada. Ako, dito na lang ako siguro sa gilid para safe. Tsaka, ayun pala. Kaya pala kakaiba yung lamig. Ang kapal ng kabundukan sa bawat gilid ng daan. Wala na nga ako sa Maynila. Teka, ano yun? Walang ya. Ano yun? Bakit napakalaki nun? Tapos lumilipad? Talaga namang nangilabot ako sa nakita ko. Sa sandali kong pagtingala, tumambad sa akin ang nooy inakala ko lang na paniki, pero sobrang laki. Dahil sa nervyos ay sinubukan kong bilisan ang pagpapatakbo. Hindi ako matataranta kung magkakaroon ng karambola sa harapan ko. O may bigla na lang susulpot para banggain ako. Dahil mabilis ang isip ko sa kapwa ko mga sasakyan. Pero hindi sa kakaibang nilalang na nasa ulunan ko lang halos at tila nakikisabay sa pagtakbo ko. Nang maramdaman ko ang matalas niyang kuko sa balikat ko, lalo akong nahintakutan. Nawalan ako ng balanse at tuluyang nagdire-diretso sa kabilang side ng kalsada.
Bukod doon ay nawalan din ako ng kontrol sa minamaneho ko. Lalo pa at mabilis nga ang takbo ko. Nabangga ko ang mababang bakal na bako doon. Ang akala ko ay mapapahinto ako noon. Pero ang kasunod ko na lang na naramdaman, lumipad na ako sa ere kasabay ang motor ko. At pagbagsak ko sa kung saan, tuloy-tuloy pa din akong gumulong. Tuluyang namanhid ang katawan ko dahil kung saan-saan na yung tumama. Hanggang sa humampas ang ulo ko sa matigas na bagay. Kasunod nun ay tuluyang dumilim ang lahat sa akin. Dayang, kailan ba gigising tong tagalungsod na to? Kagabi pa siya nandyan. Ni hindi kumikilos. Baka mamaya, mamatay na yan. Magigising na yan. Nagamot na siya ni Katindig eh. Nagbabawi lang yung katawan niyan para madaling gumaling. Paano babawi kung hindi nga kumakain? Paano kakain yan eh, tulog? Ang kulit mo din eh. Ikaw kaya, mamaya kapag natulog ka, susubuan kita ng pagkain. Wag! Baka mabilaukan ako. Oh, nakita mo yun? Ang alin? Gumalaw yung daliri niya. Kala ko naman kung ano. Natural gagalaw yan, buhay eh. Ay naku, pabayaan na nga muna natin siya dyan. Samahan mo na lang akong manguha ng talaba at saka tahong. Ang ingay mo dito eh. Ayun, tamang-tama. Iihaw natin mamayang gabi. Ay oo nga pala. May ritual na naman bago yung pagtatanim. Kailangan na nating bilisan. Oo talaga. Mamaya tutulong pa tayo sa paghahanda ng mga alay. Sana magising na ang bisita mo para may alay din natin siya. Che, sira ulo. Malinaw ko silang naririnig. Ilang beses na din pero hindi ko magawang igalaw ang katawan ko. Lalong hindi ko maidilat ang mga mata ko kahit gaano ko yun gustuhin. Yung daliri kong gumalaw kanina, yun pa lang ang pinakamahusay kong nagawa pagkatapos ko yung subukan ng maraming beses. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin noon. Tila may kung anong mabigat na enerhiyang kumokontrol sa katawan ko para makakilos. At maya-maya pa, may naramdaman na naman akong presensya sa tabi ko. Walang ano-ano may hanging dumampi sa mukha ko. Hindi kaaya-aya ang amoy nun. At kung hindi ako nagkakamali, parang hinipan ako nun sa mukha. Pero ang nakakapagtaka, bigla na lang akong nakadilat pagkatapos nun. Dumilat ka na. Dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Ho? Ano po ba nangyari? Tsaka bakit? Sino ho kayo? Tsaka nasan ho ako? Katina. Ako si Katina. Nandito ka sa tribo namin. Nakita ka ni Dayang nung nakaraan pang gabi sa paanan ng bangin. Wala kang malay at nagdurugo ang ulo mo. Oo nga po. Pero, teka, yung bag ko, yung nasa motor ho. Nakatabi yung bag mo. Yung motor mo naman ay naiwan sa paanan ng bangin. Pero wag kang mag-alala. Wala namang nakikialam ng mga ganyan dito. Kailangan mo ba? Oo sana eh. Pasensya na ho kayo. Wag mong isipin yon. Sandali lang at kukunin ko yung bag mo. Oh, eto na ang bag mo. Salamat ho, Nanay Katina. Katina na lang, iho. Kung gusto mong Nanay Tina, ayos lang din naman. Ganun ho ba? Pasensya na ho, Nanay Tina. Ako'y lalabas na. Pumarini ka kapag kaya mo nang makakain. O gusto mo padadalhan na lang kita dyan kay Dayang nang makakain ka. Lalabas na lang ho ako kapag kaya ko, Nanay. Medyo masakit pa ho yung ulo ko sa ngayon eh. Tsaka, aray, bakit hindi ko humagalaw yung binti ko? Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan. Matindi ang bugbog ng balakang mo. Mabutit nalinsad lang ang mga buto sa hita mo. Makakalakad ka naman pero kailangan mo ng alalay. Pero wag kang mag-alala. Madadala naman yan sa hilot. Naku, nakakahiya naman po sa inyo. Magiging pabigat pa ako sa inyo. May dahilan kung bakit ka napadpad sa tribo namin, iho. Inadya marahil ng kalikasan at mga Diyos na maparito ka.
Siya, sige na. Diyan ka na muna. Antayin mo si Dayang. Paglabas niya ng pintuan ay dun ko palang binuksan ang bag ko. Yung mga papeles, baril at suklay ko ang una kong hinanap. Nakahinga ako ng maluwag ng tuluyan yung makalkal. Wala namang nawawala doon maliban sa naghalo-halo na nga ang mga gamit ko. Magulo talaga yon. Siguro nangyari yon habang gumugulong ako pababa sa bangin. Marahas akong napabuntong hininga at iginala ko ang paningin sa paligid. Tipikal na kubo lang yon. Walang gamit sa loob maliban sa banig na hinihigaan ko. Isang unan at ilang mga damit na maayos na nakatupi sa isang gilid. Bukas sa mga bintana kaya pumapasok sa loob ng kubo ang malamig na hangin. Halo ang aromang ipinapasok nun sa loob. May amoy ng sariwang damo. Meron din namang amoy ng dagat. Hindi ko tuloy alam kung nasa paanan ba ako ng bundok o nasa tabing dagat. Gising ka na nga talaga. Teka, sandali lang ha. Inaayos pa ang pagkain mo. Wow! Ano yan? Baril ba yan, pre? Ha? Oo. Tunay yan? Oo. Kaya hindi to pwedeng pakialaman ng kahit sino. Baka makadisgrasya. Kahit pala totoo, mukha lang ding laruan. Bakit ka may dalang ganyan? Terorista ka ba o taong labas? Hindi. Galing ako Maynila. Tsaka may mission lang ako dito sa Mindoro. Misyon? Anong misyon? Kauan? Sabi ko na nga ba nauna ka pa sa akin eh. Ginugulo mo ba yung bisita natin? Hindi ah. Nagpapakilala lang ako. Mukhang hindi naman nalalayo ang edad niya sa atin. Sigurado akong magiging magkaibigan kami. Di ba, tol? Ako nga pala si Kauan. Ikaw, anong pangalan mo? Kanina ka pa dito, ngayon mo lang tinanong yung pangalan niya? Nakalimutan ko eh. O sir, ito na ho yung pagkain nyo. Kumakain ho ba kayo ng tamilok? Wow! Pritong manok! Sarap naman yan! Bakit hindi niyo ako binigyan kanina? Huy, para sa bisita lang kasi to. Merong kinilaw sa labas, kumuha ka dun. Talaga? Sige, para sasabayan ko si... Ako nga pala si Elias. Oo, si Elias. Sasabayan ko siyang kumain. May baho pa naman dun, di ba? Meron dun. Diyos ko naman, Kauan. Ang takaw mo talaga eh. Kakakain lang natin ng almusal, di ba? Hayaan mo na. Malungkot kumain ng nag-iisa. Kaya sasabayan ko siya. Sir, kumain ka na para lumakas yung katawan mo. Ako nga pala si Dayang. Ako yung nakapulot sa'yo sa paanan ng bangin at nagdala sa'yo dito. Maraming salamat sa pagsagip mo sa akin, Dayang ha. Medyo bumubuti na yung pakiramdam ko. Mahusay kasi talagang manggamot si Katina. Sige na, kumain ka na muna dyan. Sige. Ang akala ko ay lalabas siya para iwan akong kumain. Pero laking pasalamat ko nang nanatili siya doon. Aaminin kong nagandahan ako kay Dayang. Pati yung boses niya nagustuhan ko rin. Hindi pa man ay ramdam ko na ang positibong enerhiya na daladala niya. Gustong gusto ko yung mga ngiti sa labi niya habang nakatingin sa akin. Idagdag pa na kahit hindi ako pamilyar sa nakahain, masarap naman yung ulam na naroon. Saka ko lang naramdaman na gutom na pala ako. Nilantakan ko agad yung pagkain. Malapit na akong matapos nang bumalik yung si Kauan. May bitbit pa siya na mangkok at sa pintuan pa lang ay may hawak na siyang mahabang bagay. Tumingala pa siya noon at itinaas ang kamay saka isinubo ang tila bulating ibinabad sa suka. Kinikilig-kilig pa siya habang inunguya yon at parang asim na asim. Teka, ano yung kinain niya? Bakit mukhang bulate yan? Oo, tama ka. Bulate nga yun. Tamilok yan. Ganyan din yung inuulam mo. Pinrito lang. Sarap, di ba? Ganun ba? Nako, oo. Mukha nga masarap to. Parang gustong umakyat lahat ng kinain ko sa sikmura ko. At isuka ko na lang yun lahat. Wala akong kamalay-malay na kumakain na pala ako ng bulate. Ang akala ko kasi noon, bulate talaga yon.
As in earthworm na gaya ng mga hinuhukay sa lupa at humaba lang ng ganon. Pero dahil ayoko namang magkalat at lumabas na bastos sa pagkain, kinuha ko na lang yung tubig at inubos ang laman ng baso. Wag lang akong masuka. Mukhang hindi ka sanay kumain ng mga ganito, Elias. Kung sa bagay, galing ka sa lungsod eh. Pero alam mo ba, karamihan sa mga bumibisita dito sa amin, yan ang hinahanap. Masarap kasi yan eh. Oo. Masarap naman yung pritong natikmo. Pasensya na ha. Ayos lang yan, ganyan talaga sa umpisa. Pero masasanay ka din sa katagalan. Baka nga sa susunod, yan na lang yung ipunta mo dito eh. Lalo na kapag nagluto si Katina ng ginataan at chicharong tamilok. Sa tingin ko, hindi ako masasanay kumain ng bulate. Hindi siya sinungaling, Dayang. Nakakatuwa ka naman, Elias. Sinasabi mo ang laman ng isip mo nang hindi iniisip ang sasabihin at nararamdaman ng iba. Ha? Nako, pasensya na. Medyo insensitive yata ako. Okay lang yun. Mas gusto ko nga yung taong nagsasabi palagi ng totoo, Elias eh. Galit siya sa sinungaling. Kahit sino naman galit sa ganun tao eh. Oo nga pala. May ritual mamayang gabi. Kailangan mong mapanood yun, Elias. Masaya doon. Sasayaw si Dayang. Isa pa naman siya sa pinakamahusay sumayaw ng tarok. Hoy, manahimik ka nga. Baka mamaya maniwala tong si Elias sa mga sinasabi mo eh. Mukha namang totoong mahusay kang sumayaw eh. Bagay sa yung pangalan mo. Gusto kong mapanood yun. Sana makalakad na ako. Oh, ba't ganyan ang mukha mo, Kauan? Kung ano-ano na namang iniisip mo ha. Igilan mo yan, nakakaliit ng utak yan. Wala namang diliit na utak sa akin, Dayang. Kaya wala kang dapat ipagkalala. Kaya mo, Elias. Maglalakad ka. Tutulungan ka namin. Tsaka babalik yung si Katina mamayang hapon para hilutin ka. Ang akala ko matapos kumain ay aalis na sila. Pero hindi pa rin. Kahit si Kauan ay nanatili doon at ayaw ding umalis. Kung san-san pa napadpad ang usapan namin. Hanggang sa may itanong si Kauan sa akin. Tanong na muling nagpaalala sa akin ng tunay na dahilan kung bakit ako nasa ganong sitwasyon. Ano ka mo? Lumilipad na parang paniki? Malaki ba yun? Anong itsura? Malaki siya. Mukhang malaki pa sa akin. Saka mukha talagang paniki yun. Kung hindi ako nagkakamali, yung katawan niya parang sa tao eh. May problema ba? Laruhin mo nga, tol. Napansin mo ba yung pakpak niya? May kakaiba ba? Hindi ko masyado napansin dahil sa takot ko. Pasensya na, Kawan ha. Nako, sa palagay ko, kailangan ko makausap ang agurang. Ngayon na. Pero hindi pa naman tayo sigurado. Hintay, sama ako. Dito ka muna ha. May kailangan lang kaming kumpirmahin. Kinabahan ako sa naging reaksyon nila noon. Alam ko namang hindi normal ang nakita ko ng gabing yon. Lalo lang akong nagduda sa kung ano talaga yon. Nang makita ko ang pagdaan ng kakaibang takot sa mata ni Dayang. May parte sa akin ang naiinis kung bakit sinabi ko pa kasi ang tungkol sa bagay na yon. Imbes na may kasama ako at kakwentuhan, naging mag-isa na naman tuloy ako. Nakakaburyong ang mag-isa at wala akong ibang magawa dahil hindi nga ako makatayo. Hinilot ko ang sarili at pilit na ikinilos yon dahil namamanhid. Hindi madali. Napakabigat. Parang sinemento ang dalawa kong paa. Hanggang sa makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Lalo kong ginustong makakilos kahit nag-iisa. Pero tagaktak na ang pawis ko. Hindi ko pa rin magawang ihakbang ang mga paa ko. At nang subukan kong bumitaw sa kinakapitan ko, para akong estatwang dire-diretsyong bumagsak paharap. Mabuti na lang at naitukod ko ang kamay ko bago pa tuluyang mangudngod ang mukha ko sa lupa. Mariin akong napapikit at hinilig na lang ang mukha sa lapag. Mukhang matatagalan bago may dumating para tulungan ako. Kuya? Hala kuya!
Ano pong nangyari sa'yo? Hindi ako makakilos. Bumagsak ako dito nung sinubukan kong maglakad. Ihina kasi ako eh. Naku, paano ba yan, kuya? Hindi kita magagawang itayo eh. Bukod sa maliit ako, babae pa ako. Ang bigat mo kasi eh. Ayos lang yun. Hindi mo talaga ako kakayanin. Maghihintay na lang ako hanggang sa may dumating na. Uy! Teka bata! Huy! Huwag mo silang tawagin! Ay, Diyos ko! Ano ba nangyari sa akin? Nakakahiya to! Maya-maya pa ay 2 lalaki na ang kasama ng bata pabalik. Sila ang tumulong sa akin para makatayo. At nang maibalik nila ako, pinahintay ko pa sila sandali. Kumuha ako ng pera sa wallet at inabot yon sa kanila. Pero sabay silang matigas na umiling saka nagmamadali ng umalis. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinsulto. Obvious naman kasi na hindi sila mapapera para tanggihan ng 1,000 na inaabot ko. O baka masyado silang nalalakihan doon. Saka ko naalala, wala nga daw palang masyadong alam sa pera ang mga taga-tribo. Nailing na lang ako noon. Biglang na-stress kung paano maibabalik sa kanila yung tulong na binibigay nila sa akin. Noong mga panahong yon, ayoko kasing may tinatanaw akong utang na loob sa ibang tao. Nadala na ako dahil ultimo sarili kong ama. Sinusumbatan ako noon sa pagpapagamot niya sa nanay ko. Kaya hanggat maaari, kapag may pabor na ginagawa sa akin ng isang tao, agad ko yung binabayaran. O di naman kaya ay ako na lang ang magbibigay ng pabor. Pasensya ka na, ginabi na ako ah. Oh, eto na pagkain mo. Halika na, tutulungan na kitang maupo. Kung gusto mong maligo pati, sabihin mo lang ha. Pwede ka namang maligo dito mismo. Itatapon lang naman yung tubig sa ilalim eh. Tutulungan na lang kita. Hindi naman mainit dito kahit tanghali. Medyo nakakaburyong lang. Di kasi ako sanay na walang ginagawa eh. Hayaan mo. Bukod kay Katina, isa din ako sa hihilot palagi ng mga bintimot balakang. Hindi ba nakakahiya na? Ang ibig ko sabihin, ang dami niya nang binibigay na pabor sa akin. Nangangailangan ka ng tulong. At kami naman, gagawin namin yung makakaya namin para tulungan ka. Pero matanong ko lang, kahit ba hindi niyo masyadong kilala, ginagawa niyo talagang tumulong? Oo naman, wala namang mawawala sa amin eh. Tsaka masaya kaming nakakatulong. Halika na nga, sabay na tayong kumain. Busy kasi si Kawan eh. Marami siyang inaasikaso para sa ritual mamaya. Pero tutulungan tayo nun makalabas, kaya bilisan mo na kumain. O sige. Pero Dayang, pwede ko ba malaman kung anong pangalan ng lugar nyo? Tsaka anong klaseng tribo kayo? Yun lang ba? Oo naman. Sakop kami ng baryo mainit. Nasa pagitan ng paanan ng bundok at dagat yung kinaroroonan nitong komunidad namin. Kaya marami kaming paraan para makapamuhay. Tsaka mga hanunuo nga pala kami. Isa sa grupong bumubuo sa tribo ng mga mangyan. Oh, bakit natahimik ka? Okay ka lang ba? Hindi. May naisip lang ako. Ang detalyado mo naman palang sumagot, no? Oo naman. Ganun dapat para hindi ka na magtanong ulit. Dayang, hindi ba talaga kayo tumatanggap ng pera dito? Bilang halimbawa, kabayaran sa mga pagtulong nyo. Para bang pagbabalik lang nung taong natulungan ninyo? Nako, hindi. Hindi kasi masyadong prioridad ng mga tribo yung pera. Nasa paligid lang naman namin lahat ng kailangan namin para mabuhay eh. Tsaka kung meron man kaming tinatanggap bilang kapalit ng tulong na binibigay namin, kawang gawa lang din yon. Tsaka maging mabuti na lang sa amin. Ganun ba? Paano yung pambili nyo ng bagong damit? Mga sapatos tsaka tsinelas? Di ba kayo nangangailangan ng shampoo, sabon o ibang hygiene kit? Ano ka ba naman? May sarili kaming tindahan. Doon namin kinukuha lahat ng kailangan namin na galing sa bayan. Siya nga yung tagahawak namin ng pera eh. Nga pala, hindi mo alam yun no? Yan mo, kapag okay ka na at gusto mo pang magtagal dito, malalaman mo din yan unti-unti. Ganun ba talaga kalit yung komunidad nyo para magkaroon lang na isang tindahan para sa lahat? Hindi nga siya matatawag na tindahan eh. Hindi naman kasi kami nagbabayad doon.
Basta lahat ng kikitain namin kapag nakakapagbenta kami, doon namin dinadala. Para pagpupunta ng bayan, isahang bili na lang. O ano, tapos ka na? Maliligo lang ako tapos labas na tayo. Tumango na lang ako at ngumiti sa kanya. Nang mawala na siya sa paningin ko, saka ako napabuntong hininga. Tama nga si Papa. Mukhang hindi magiging madali ang pagpapaalis sa kanila sa lugar na yon. Ang kapalaran nga naman, akalain mong sila pa ang target kong paalisin sa lupain na yon. Ang mga kumupkup sa akin at tumulong. Madali lang sana yon kung tumatanggap sila ng perang kabayaran. Kaso mukhang hindi rin. Bigla akong na-stress nun. Hindi ako makapaniwala na may mga taong hindi prioridad ang salapi. Hindi ko alam kung paano silang nabubuhay ng ganon ang paniniwala. Nang muling bumalik si Dayang doon, nakatapis na lang siya. Alanganin ang ngiti sa labi niya habang kumukuha ng damit sa mga nakatupi sa isang sulok. May pagmamadali sa kilos niya kaya halos masira ang maayos na pagkakatupi ng mga tela doon. At habang nakatalikod sa gawi ko, hindi ko mapigilang pagmasdan siya. Hindi siya maputi, parang nasunog na sa araw ang balat niya. Pero ang kagandahan doon, pantay ang kulay ng balat niya. Yung buhok niyang may kahabaan ay mamula-mula na din. Hindi naman yun kinulayan, pero ang duda ko ay dahil yon sa pagkababad sa araw. Ate Dayang! Uy! Ikaw! Anong tinitingin-tingin mo sa Ate Dayang ko, ha? Bastos ka! Oh, Kidlat, anong ginagawa mo dito? Tsaka ano ka ba? Huwag kang ganyan sa bisita natin. Hindi ko bisita ang tagalungsod na yan, ate. Pinapatawag ka na sa baba. Bilisan mo na daw. O sige na, pasunod na ako. Nagbibihis lang ako. Bakit kasi diyan ka nagbibihis, ate? Halos sumuwa ang mata ng dayo na yan habang nakatitig sa'yo. Lahat naman ng kabinataan dito sa atin sinasabihan mo ng ganyan eh. Huwag kang mag-alala, hindi ako mapapano dito. Dapat lang. Pakakasalan pa kita pag nasa tamang edad na ako eh. Ikaw talaga? Ang bata-bata mo pa pagpapakasal na yung nasa isip mo. O sige na, labas na dun. Bago tuluyang lumabas yung bata ay maangas pa siyang sumenya sa akin. Yung dalawang daliri niya, tinutok niya sa mga mata niya bago itinuro naman sa akin. O sa pagkakaunawa ko ay nagbabanta siya na lagi niya akong susubaybayan. May pakagat-labi pa siya noon at pagsuntok sa isa niyang palad ng isa niyang kamay bago siya tuluyang umalis. Pasensya ka na kay Kidlat, Elias ha. Masyadong seloso yung batang yun eh. Mukhang gustong-gusto ka niya. Hindi ko siya masisisi kung seloso siya. Ay nako, ganyan lang talaga yan. Bata pa kasi siya, ako na yung nag-alaga sa kanya. Kaya siguro gusto niya lahat ng atensyon ko sa kanya lang. At tapos na ako. Tatawagin ko lang si Kauan para mailabas ka na namin ha. O sige, salamat Dayang ha. Kung makakabala lang ako, kahit dito na lang ako. Ay nako, hindi pwede. Kailangan mong manood. Isa to sa tradisyon namin tuwing bago kami magtanim. O sige, ayoko lang makabala sana. Ano ka ba? Hindi ka naman nabala. Sandali lang ha. Aaminin ko nung unang beses ko silang panoorin. Wala akong ibang maramdaman. Pinilit ko lang ngumiti noon at makisabay kunwari sa kasiyahan nila. Ultimo tunog kasi na ginagamit nila sa pagsasayaw. Nanggagaling lang sa mga kahoy o kawayan. Hindi talaga ako nagagandahan. Ni hindi ko makuha kung paano nilang nasasabayan ng sayaw ang ganong klaseng tugtog. Kung sa bagay, pati naman yung sayaw nila noon, weirdo para sa paningin ko. Pwede niyo akong husgahan at ibash. Kahit kasi ako noon, aminadong gago ng mga panahong yon. Ang nasa isip ko pa kasi noon, ang misyon na iniatang sa balikat ko. Wala akong ibang gustong gawin noon kung hindi ang patunayan sa lahat. Lalo na sa tatay ko na karapat dapat akong magmay-ari ng negosyo namin balang araw. $1,000,000 ang halaga noon. Sino ba namang ayaw sa ganun kalaking ari-arian? At bukod sa pera,
magiging tanyag ako. Maibabangon ko ang dignidad kong tinapak-tapakan lang ng kung sino noon. Titingalain ako at igagalang ng lahat. Gayon din ang aking ina. Nakakabit na yata ng pangalan ng salitang mistress. Ang pangit ng ngiti mo. Peke. Huwag ka na lang ngumiti, kuya. Nakakainsulto ka lang eh. Ikaw ulit? Bakit bang init ng dugo mo sa akin? Kasi wala akong tiwala sa ilat siya ng pagmumukha mo. Alam kong may binabalak ka. Kaya ka napadpad dito. Ano ka ba? Maraming turista na pumupunta dito para mamasyal. Isa lang ako sa kanila. Saka nadisgrasya ako. Yung ate Dayang mo, siya yung nagdala sa akin dito. Sinadya mo yun. Para madala ka dito. Alam ko nagpapanggap ka lang. Masama kang tao. Hoy, teka lang ha. Sumusobra ka na. Masama yun ang huhusga ng walang ebidensya. May ebidensya ako, no? Ano? Ano sinasabi mo? Anong ebidensya? Huwag kang magkakamali, Kuyang Dayo. Mababait kami, pero hindi mo gugustuhin makita kung paano kami magalit. Huwag mo rin tangkaing ligawan si Ate Dayang. Kahit malaki ka sa akin, papatulan talaga kita. Gusto kita kidlat ha. Matapang ka tsaka handang protektahan yung tribo nyo. Hayaan mo, hindi kita kakalabanin. Ipangako mo. Oo na, pangako. Oh, ano naman yan? Makipagkamay ka sa akin. Usapang lalaki sa lalaki. Huwag kang sisira. Ganun ba? O sige ba? Pero ako naman yung manghihingi ng pabor sa'yo. Kasi marami kang utos sa akin eh. Alis na ako. Tapos na ako makipag-usap sa'yo. Oh, teka muna. May sasabihin din ako. Tignan mo tong batang to. Kalit-lit pa lang napakagulang na. Nasa kalagitnaan sila ng pagriritual noon. Kampante naman akong nakaupo sa pwesto ko at sinatsagang tapusin ang pinapanood. Nang bigla na lang may humahangos na lalaki ang dumating at nakaturo sa kalangitan. Sinundan ko ng tingin ang tinuturo niya. Pagtingala ko ay nanlaki na naman ng mga mata ko. Paano yung isang nakakatakot na nilalang na lumilipad na naman ang nakita ko doon? Siya yon, yung dahilan kung bakit ako nadisgrasya. Malayo pa man ay hindi ako pwedeng magkamali. Siya yon at papunta siya sa kinaroroonan ng tribo. Magsitago ang lahat! Bumalik kayo sa mga bahay nyo! Magsaboy ng asin sa katawan at huwag lalabas! Dayang! Dayang! Si Dayang! Itago nyo siya! Bilisan nyo! Itago nyo si Dayang at protektahan! Dalawang lalaki ang lumapit sa akin kasama ni si Kauan para ipasok ako sa loob ng bahay. Taranta silang lahat. Walang gustong magpaiwan sa labas. Maging ang mga bintana ay sabay-sabay na sumara. Ang mga pintuan ay narinig ko pang pinaglalak. Sa loob ng bahay, nakasama ko na yung dalawang nagpasok sa akin. Nakasilip lang kami noon sa maliit na awang. At doon ay nakita ko si Nanay Tina na nag-iisang nanatili sa labas. Hindi mukhang natatakot, ni walang pag-aalala sa mukha niya. Kalmado lang siya at tila hinihintay talagang lumapag ang nilalang na nandoon. Pre, si Nanay Tina, hindi ba siya papasok? Hindi ba siya natatakot? Hindi. Kailangan may isang haharap kay Salindong. Saka isang babaylan ng Katina. Hindi siya natatakot sa mga aswang. Lalo pa at may natural siyang proteksyon laban dito. Aswang? Aswang yung lumilipad na yun? Hindi ba obvious? Yung itsurang ganun. Anong akala mo doon? Ibon lang? Akala ko kasi paniki lang na malaki yun eh. Pues ngayon alam mo na. Shh! Tsaka na lang magtanong. Baka marinig tayo. Tsaka may pangalan kayo sa kanya? Shh! Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Malapit na ang aswang. Pero si Dayang pre. Maririnig tayo noon. Huwag ka na lang maingay. Ha? Anong balita, Tina? Parang kailan lang. Diretso pa ang tayo mo. At ang lakas-lakas mo pang tignan. Ngayon, parang isang pulati na lang ang pipirma. At hihimlay ka na.
Anong ginagawa mo dito? Bawal ka dito sa komunidad namin. Mabuti pang matulog ka na lang ulit. Tina. Tumanda ka na nga. Nakalimutan niyo ba ang pangako ninyo? 2 dekada na ang nakakaraan. Hindi yata't ikaw ang nakukulangan sa bilang. Wala pang 20 anyos si Dayang. Hindi ako nagkakamali, Tina. 6 na buwan mula ngayon. Tutuparin niyo ang pangako niyo o muling tatanak ang dugo. Hindi lang sa komunidad na to. Bumalik ka na lang ulit kapag tama na ang bilang mo. Hindi na kailangan. Gusto kong bantayan at makita mula sa malayo ang magiging bago kong asawa. Huwag kang magkalala. Walang mapapano. Basta't huwag niyo siyang ilalayo sa akin. Dapat unti-unting pinapakilala niya na ako sa kanya. Hindi pa oras. Huwag kang magmadali sa lindong. Marami pang pwedeng mangyari sa loob ng 6 na buwan. Kaya nga ako naririto para makapanigurado. Lugi na ako sa 2 dekadang usapan. Kailangan maging karapat dapat ang kabayaran sa pananahimik ko. Babalik ako para kilalanin ang aking Dayang. Gusto ko maayos siyang harap sa akin. Tuso ka lang talaga sa lindong! Tsaka ako napabaling sa nooy nakayukong sikawan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig. Parang gustong isipin na may palabas lang at yung mga narinig ko, parte lang ng script ng mga characters. Nakita ko pang napasalampak sa lapag sikawan. Hinang-hina at parang hindi alam ang gagawin. Inalo naman siya ng isa pa naming kasama at tinapik ang balikat niya. At sinabihan siyang magiging maayos din ang lahat. Akala ko hindi yun totoo. Parang baliwala naman kasi kay Dayang yung pinakwenta niya sa akin eh. Alam niya din? Oo, bata pa kami. Sinabi na ni Katina yung kay Dayang. Para habang dumalaki daw siya, mas matanggap niya na at para makapagdesisyon din siya kung mananatili ba dito o tatakas. Hindi ko maintindihan. Kawan, bakit siya? Si Salindong ang namili sa kanya. Ipinanganak siya ng nanay niya nung huling beses na manggulo ang halimaw na yun sa komunidad namin. Yung tatay niya mismo ang nakipagkasundo. Kesa nga naman kuhanin siya ng araw na yun at kainin. Buti pumayag yung aswang na makipagkasundo. Hinamon siya. Kahinaan niya ang pagtanggi sa hamon. Samantalang kilala din siyang mahilig sa mga babae. Inaasawa niya sa kabila ng itsura niya. Talaga bang bahagi na siya ng tribo niyo para umabot sa ganito? Ang sabi sa amin, dating hanunuo ang halimaw na yon, Elias. Naparusahan siya dahil sa ilang beses sa panggagahasa ng mga babae. Ipinatapon siya sa masukal na kagubatan nang walang saplot o kahit ano. Hanggang sa bumalik siyang ganyan na kahit ilang henerasyon ng dumaan. Nanggugulo talaga siya. Bakit hindi tumakas si Dayang kung matagal niya nang alam? Pwede naman siya magpakalayo-layo, di ba? Hindi ko rin alam. Sa kanya mo lang siguro itanong yan. Hahanap na ako ng paraan. Baka may magawa pa kami para mailigtas si Dayang. Gusto kong tumulong, Kawan. May magagawa ba ako? Mas mabuti pang huwag ka nalang makialam, Elias. Labas ka sa gulong to dahil dayo ka lang naman dito. Kung ako sa'yo, magpagaling ka na para mabalik ka na sa syudad. Tumakas ka na bago pa mahuli ang lahat. Sigurado kong ipapasara muna ang turismo sa baryo namin. Hindi na ako nakapagsalita nang lumabas na sila nung kasama niya. Napatulala na lang ako noon sa saradong pintuan. Nang sumilip ako ulit sa bintana, nakita kong nagsisilabas ng paunti-unti yung mga tao. Medyo lumalakas na din ang samot-saring bulungan. Makailang beses ako napalunok. Ang dami pa ring tanong sa isip ko. Na kung tutuusin, dapat naman ay wala akong pakialam. Napakadali lang tumawag kay Papa para ipasundo ako doon. Pero ewan ko ba, may kung anong pumipigil sa akin na gawin yon. Ate Dayang! Nasaan si Ate Dayang? Hindi ko alam, Kidlat. Hindi siya dito nagtago kanina. Kailangan ko siya makausap. Kailangan ko siya mahanap. Kidlat,
Sigurado akong ligtas yung ate dayang mo. Huwag ka mag-alala. Paano kung hindi mag-aalala? Narinig ko ang usapan nila nanay at tatay kanina. Alam mo na ba ang tungkol doon, ha? Magiging kapalit ng katahimikan ng baryo namin mula sa halimaw na yon si Ate Dayang. Anong akala niya sa kanya? Tulad lang ng mga prutas at karne na iaalay para sa kapayapaan? Hindi ako papayag na papahamak siya. Kung kinakailangan patayin ko ang halimaw na yon, gagawin ko. Hindi siya magtatagumpay. Kahit naiinis ako nung umpisa kay Kidlat, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng awa sa kanya. Walang patid ang pagtulo ng luha sa mga mata niya habang nangangako kung paano poprotektahan si Dayang. Sa kabilang parte, nakakabilib ang katapangang taglay ng batang yon. Tapang na sa palagay ko, nung mga panahong yon ay wala ako. Si Kidlat, kahit papano sa edad nito, ay malaya niyang nasasabi ang nais niya. Na ilalabas niya ang sama ng loob. At higit sa lahat, ipinaglalaban ang gusto niya. Kahit siguro harangan ng sibat ang batang yon, hindi siya hihinto hanggat hindi nagagawa ang nais niya. Hinayaan kong dun makatulog ang bata dahil hihintayin nga daw nito si Dayang. Malalim na ang gabi nang dumating si Dayang at malungkot na ngiti lang ang ibinigay niya sa akin noon. Napansin ko agad ang pamumugto ng mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit parang may pumipiga sa puso ko habang pinagmamasdan ko siyang tahimik na nakaupo sa kawayang papag. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng usapan o kahit wag na lang siguro muna. Kaya lang, parang may sariling utak yung bunganga ko. Hindi to nakapagtimpe. Dayang, ayos lang ba pakiramdam mo? Si Kidlat nga pala, ay umuwi sa kanila. Hinihintay ka daw niya eh. Okay lang yan. Sanay naman dito sa bahay ang si Kidlat. Tsaka okay lang ako, Elias. Salamat ah. Magiging okay din ako. Pero bakit hindi ka na lang ba tumakas? Ang ibig kong sabihin pwede ka naman lumayo para hindi na matuloy yung masamang plano sa'yo nung halimaw na yun, di ba? Makatakas man ako, hindi na din ako mabubuhay ng payapa, Elias. Araw-araw akong mumultuhin ng ginawa kong pagpapabaya sa kanila. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng payapa ang isip at puso dahil alam kong nailigtas ko yung tribo ko. Kesa naman mabuhay ako sa pagsisisi, di ba? Pero paano ka? May sarili ka namang buhay, di ba? Utang ko sa kanila kung bakit ako nabuhay. Kaya sapat na sa akin yung 20 taon na nabuhay akong masaya kasama sila. Di ba sabi ni Nanay Tina, tuso yung mga halimaw na yun? Paano ka nakakasigurado na hihinto yun sa pagkuha niya sa'yo? Hanggat nabubuhay yun, pwede niya kayo manipulahin ng paulit-ulit. Hindi siya kumibo pero mukhang napaisip siya sa sinabi ko. Hindi ko rin alam nun kung saan nanggaling yung mga sinabi ko. Bigla yata akong sinaniban ng kakaibang talino at gusto kong purihin ang sarili ko dahil doon. Nang tingnan ko siya ulit, nakatitig na din siya sa akin. Tila malalim ang iniisip. Sa unang pagkakataon, para akong na-conscious sa itsura ko. Napatighim ako at pasimpleng inayos ang pagkakaupo. Sinuklay ko din ng mga daliri ang buhok at inayos pati na ang damit ko. Bakit ka kaya napunta dito sa amin, no, Elias? Ha? Hindi ba't dinala mo ako dito? Oo nga. Pero alam kong may dahilan kung bakit kita nahanap. Naniniwala ako na lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi naman pwedeng nakilala ka lang namin para sa wala. Anong ibig mo sabihin? Halos sabay kayo ni Salindong na pumunta dito. Siya, muling nagbalik. Ikaw naman, napunta dito dahil sa kanya. Siguro nga. Malay mo, baka ako pa yung makapatay sa kanya, no? Naku, hindi siya basta-basta napapatay, Elias. Kahit nga ng orasyon ng mga ninuno pa namin eh. Siguro dahil katribo din namin siya. Walang may alam kung paano siya mapapatay o kahit mapapatulog man lang ng napakahabang panahon. Palagi may kahinaan yung mga nilalang.
Kahit nga yung pinakamalakas na superhero, may kahinaan din, di ba? Kaya imposibleng hindi siya mapatay. Siguro wala palang nakakatuklas. Pero malay mo, ako na yung makapatay doon, di ba? Salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Elias, ha? Nabawasan yung nararamdaman kong bigat. Makakatulong to sa akin bukas para humarap ng matatag sa lahat. Walang anuman yun, Dayang. Oh, paano? Mukhang hindi ka nahilot ni Katina. Sigurado akong nanghina yun sa pakikiharap kay Salindong. Hayaan mo, ako na bahala. Ha? Bahala naman saan? Ako nang maghihilot sa'yo. Marunong naman ako eh. Hindi na. Huwag na. Okay naman na ako eh. Kaya ko din naman. Ano ka ba? Mas okay kapag iba yung gumagawa. At saka isa pa, may mga paraan kami. Ka nang mahiya. Ilang katawan na ng lalaki dito yung nahawakan ko para hilutin at gamutin. Wag mo lang talagang bibigyan ng mali siya, ha? Hindi no. Bakit ko naman gagawin yun? Nakatatak naman sa isip ko na walang mali siya yon. Pero iba ang reaksyon ng katawan ko. Lalo na nang dumampi ang malambot at mainit-init niyang palad sa balakang ko. Inuna niya kasi yung hilutin bago daw ang mga binti ko. Palihim ko na lang na naikuyom ang mga labi ko. Ayoko man ay kusang tumigas ang katawan ko. May kiliti kasing dulot ang init ng palad niya. Kaya kinukontrol ko ang sariling mag-react kaya ganon. Hindi ko alam kung napapansin niya. Parang baliwala lang naman kasi sa kanya yon. Ang gusto ko sana, magkwentuhan kami para kahit papano, hindi ako mapokus sa ginagawa niya. Pero hindi siya umiimik. Kahit nang minsang magtanong ako, napakaikling sagot lang talaga ang itinugon niya sa akin. Ano yun? May manok ba dito? Walang manok na ganong kalakas ang pagaspas, Elias. Lalong walang manok na sasampa sa bubong ng ganitong oras. Ano pala yun? Anong ginagawa niya? Kinukutkot niya yung bubungan. Bumalik siya. At alam niya kung nasan ako. Magtago ka! Bilisan mo! Ako na bahala sa sarili ko. Basta't ingatan mo na lang si Kidlat at yung sarili mo. Dito lang kayo. Mag-iingat ka. Kahit anong mangyari, wag kang magpapakita ah. Dayang, hindi nagpapago ang amoy mo. Alam kong nariyan ka. Magpakita ka lang sa akin kahit sandali. Nananabik na ako sa'yo. Hoy! Lumayas ka dito! Wala dito yung hinahanap mo! Nawala na. Saan siya nagpunta? Estranghero. Isang tayong pagilabero. Ikaw ba ang nagtago sa dayang ko? Sino bang Dayang? Wala akong kilalang ganon! Kaya lumayas ka dito! Sinungaling. Naamoy ko siya sa'yo, lalaki. Anong ginawa mo sa kanya? Pati pala yung mga aswang na kagaya mo, siloso din? Bakit? Pag-aari mo ba siya, ha? Labas tangan! Walang pwedeng makialam sa magiging asawa ko kung hindi ako lang. Ikaw ang una kong papatayin. Tigilan mo ang bisita ko sa Lindong. Nagising ka lang ulit ay nakalimutan mo na ang prinsipyo mo. At pati hindi namin kauri handa mong saktan. Huwag mong sirain ang imahe mo dahil lang sa isang dayo. Kung hindi, pagtatawanan ka na lang ng lahat. Ikaw na naman tanda. Kahit kailan kontra ka sa akin. Pero tama ka. Hindi karapat-dapat ang malansang dugo ng tayo na to para paglaanan ko pa ng panahon. Gusto kong makaharap si Dayang. Gusto ko siyang makilala. Kapag hindi ka na nahimik sa panggugulo mo sa amin, mapipilitan kaming sumira ng kasunduan. Wala kaming pakialam kung dumanak mang muli ang dugo. Handa kaming makipagpatayan sa'yo. Matapang na pala kayo ngayon. Dahil ba sa estranghero na to? Bakit? Ano bang ipinangako niya sa inyo? Wala siyang kinalaman dito. At isa lamang siyang bisita na tinulungan namin. Makakaalis ka na. At huwag ka na munang bumalik pa. Hindi mo makikita si Dayang hanggat hindi tama ang oras. Sige, tignan natin kung hanggang kailan niya siya may tatago sa akin. Mag-ingat kayo sa dayo.
Dahil baka mamaya, mas matindi pa ang kademonyohan ng isang yan kumpara sa akin. Nakaalis na siya ay nakatitig pa din ako sa butas na bubungan kung saan siya pwersahang dumaan para makapasok. Pagbalik ko ng tingin sa baba, nagulat pa ako nang halos mag face to face na kami ni Nanay Tina. Titig na titig sa akin ang nooy namumuti niyang mga mata. Parang literal na umurong ang dila ko noon. Nawala nga yung aswang sa harapan ko. Isang weirdong matanda naman ang pumalit. Medyo napasigaw ako nang bigla ay madiin niyang hawakan ng balikat ko. Para akong pilit na ibinabaunon sa pinagkakaupuan ko. At gustuhin ko mang sumigaw at humingi ng tulong. Hindi ko magawa. Para kasing may kumukontrol sa dila ko. At ang dapat ko lang gawin ay tumitig sa mga matang yon. Magdudulot ka ng kaguluhan at sama ng loob. Maraming tiwala ang sisirain mo. Pero sa bandang huli, mananaig ang dapat manaig. Nanay Tina? Ano pong sinasabi niyo? Ayos lang ho ba kayo? Tunay ang sinabi niya. Isa kang kalaban iyo. Nay? Magpahinga ka na. Bukas na aayusin ang bubungan ng bahay. Napanganga na lang talaga ako noon habang pinapanood siyang maglakad palabas. Kinabahan ako dahil pakiramdam ko may alam siya sa tunay kong pakay sa lugar na yon. Pero kung ganun nga, bakit hindi niya pa ako itakwil? Pwede niya na akong paalisin o di kaya naman ay wag ng tulungan. Marahas akong napabuntong hininga noon dahil hindi ko maintindihan ang kabaitan nila. Sadya yatang ganun silang trumato ng kalaban. Hindi sila nakikipag-away, bagkus ay kabutihan ang ipinapakita nila. Hindi. Bakit naman ako magigilty? Sila yung kusang loob na tumulong sa akin. Hindi ko naman hiningi ito eh. Ginagawa ko lang naman yung pinag-uutos sa akin. Tsaka, hindi ako pwedeng maawa. Kapag inuna ko yung puso, magiging kawawa din ako at katawa-tawa sa mata ng pamilya ko. Ilang araw pa ang lumipas. Naayos ng mabilis ang bubungan ng tinutuluyan kong bahay. Nawala ang panggugulo ni Salindong at naging maganda din ang bunga ng ginagawang therapy sa akin ni Nanay Tina. Nahihiya ako nung umpisa dahil hindi niya naman ako kinakausap. Pero hindi rin siya pumapayag na pumadya siya ng hilot hanggang sa tuluyan na akong makalakad. Si Dayang naman, saglit lang kung umuwi sa bahay niya. Tuwing katirikan lang yun ng araw. Pero sa gabi ay hindi na talaga siya doon natutulog. Aaminin kong namimiss ko siya, pero wala naman akong magagawa. Balita ko kasi may ritual daw na ginagawa sa kanya. Inihahanda siya sa nalalapit na pagkuha sa kanya ni Salindong. Kawan, ano bang klaseng paghahanda? Talaga bang ibibigay sa halimaw na yun? Kung kami lang ang masusunod, hindi namin gusto to, Elias. Pero matagal nang naganap ang kasunduan na yon. At kailangan yung tuparin para sa kaligtasan ng buong tribo. Sa palagay mo ba, wala na ibang paraan? Hindi natatalo ng orasyon namin at kagamitan si Salindong, Elias. Sinubukan na ng sinaunang lahi namin noon. Ang magagawa lang namin ay sumunod sa kasunduan para mapigilan ang pagkalagas ng maraming buhay. Naniniwala ako may paraan pa. Hindi pwedeng habang buhay kayong maging sunod-sunuran sa kanya. Salamat sa pag-aalala mo, Elias. Kung may maiisip kang paraan, handa akong makinig. Kailangan ko muna alamin kung anong kahinaan ng halimaw na yun. Yun yung tanging paraan para makaisip tayo ng hakbang kung paano siya masusugbo. Mananatili ka ba ng ganong katagal dito? Para tulungan kami sugpuin ang aswang na yun? Oo, kung yun yung kinakailangan. Kuya Kawan, si Kidlat po nawawala. Ano? Paanong nawawala? Narinig niya kasi yung usapan ni Nakatina. Gagawin palang alay si Ate Dayang kay Salindong. Kaya nagalit si Kidlat. Tapos tumakbo siya sa kakahuyan. Sinundan namin siya pero hindi na namin siya nakita.
Hindi. Doon nananatili si Salindong kapag mataas ang sikat ng araw. Baka maligaw siya sa pugad ng aswang. Hindi siya sasantuhin nun. Hanapin natin siya, kuya. Tulungan niyo po kami. Nararamdaman kong buhay pa yung kakambal ko hanggat hindi pa nagdidilim. Teka, kambal kayo ni Kidlat, Nebe? Oo, kambal sila. Hindi lang magkamuka. Tutulong kami. Huwag kang mag-alala. Huwag ka na ding sumama para mabilis kami makakilos, ha? Kami na ang bahala. Pero kuya... Dito ka lang, Nebe. Magtiwala ka sa amin. Mahanap namin siya. Sasama ka din po ba, Kuya Elias? Oo, hindi ako pwedeng maupo lang dito. May kasunduan pa kami ni Kidlat eh. Desidido kaming nagkatinginan ni Kauan. Maya-maya pa, tinipon niya na lahat ng kalalakihan na handang tumulong sa paghahanap. Halos lahat naman nakahandang sumama. Ilang sandali pa, binaybay na namin ang daan paakyat sa matarik na bundok. Doon ay napansin kong hindi sila sumisigaw para tawagin ang pangalan ni Kidlat. Sa halip ay kakaibang tunog ang ginagawa nila. Para lang yung tunog ng mga ibon o natural na ingay na maririnig mo sa kabundukan. Hindi mapagkakamalang galing sa tao. Dahil hindi ko naman yun kayang gawin, nanatili na lang akong nakasunod sa kanila habang iginagala ang mata sa paligid. Narating na namin ang pusod ng kagubatan. Wala pa ding senyales ni Kidlat. At dahil pahapon na din, nagpasya na kaming bumalik sa baba. Mabigat man ang kalooban ay wala kaming magagawa. Hindi lang kay Salindong delikado ang grupo namin, pati na din sa iba pang mababangis na hayop sa lugar na yon. Kumalma ka, Dayang. Hindi makakatulong sa iyo ang labis na pag-iisip. Hindi pwedeng mapahamak si Kidlat, Katina. Nangako siya na wala siyang pakikialaman sa mga katribo natin. Hindi niya pinakialaman si Kidlat. Ang bata mismo ang nagdesisyong akyatin siya. Oo nga ho, Katina. Pero kahit ganun, hindi niya pa rin dapat pakialaman. Nakakalungkot mang aminin, pero hindi na yan sakop ng kasunduan. Pero hindi naman ho pwede yun. Dahil sa akin kaya niya ginawa yun. At kapag may nangyari sa kanya, habang buhay ko yung daladala. Hindi ako papayag na may isang batang mapapahamak ng dahil sa akin. May sapat na talino at liksi si Kidlat. Magtiwala tayong magigising siya sa kahibangang iniisip niya na mahahanap niya ang daan pa uwi dito. Hindi ho kahibangan ang ginagawa niya, Katina. Kailan naging kahibangan na piliin mong lumaban para sa taong mahal mo? Kahibangang maituturing. Dahil sa edad niyang yun naniniwala siya at iniisip niya na baka kapag napatay niya ang halimaw ay mapapasa kanya ka. Hindi mo dapat siya binibigyan ng pag-asa, Dayang. Alam mo namang hindi yun tama. Hindi ko ho siya binibigyan ng pag-asa. Hindi lang ako nagsasalita dahil ayoko masaktan yung damdamin niya. Bata pa ho siya at hindi pa masyadong nauunawaan yung mga bagay-bagay. Hindi mo dapat hinaharangan ng isang batang kinakailangang dumaan sa sakit, lalo na kung yun ang realidad. Kailan mo pa sasabihin sa kanya kapag matanda na siya? Kailangan niyang matutunang kontrolin ang kanyang emosyon, Dayang. Ay ngayon, nakita mo na ba ang epekto sa kanya ng labis na paghanga sa'yo? Napayukunan si Dayang. Maya-maya pa ay napaupo na siya at humagulhol sa mga palad niya. Maging ako noon, napahinto na lang sa gilid ng pintuan. Hindi matukoy kung sino sa kanila ang tama o mali. Siguro parehas na lang. May punto si Dayang na hindi kahangalang matatawag ang piliing lumaban. Pero tama din naman si Nanay Tina na mali ang ginawang pananahimik ni Dayang sa pinapakitang pagkagusto sa kanya ni Kidlat. Mas nakabuti nga siguro kung una pa lang tinabla niya na ang bata at pinaliwanag na hindi yun basta-basta. Kung sa bagay, ako man ay inakalang parte lang yon ng kabataan ni Kidlat. Nakalaunan, mawawala din naman at hindi na aabot sa puntong tototohanin niya ang sinabing ibibigay niya. Miski yung buhay niya,
para lang sa kalayaan ni Dayang. Handa na ho ako, hindi ba Katina? Sapat na yung orasyon ninyo at itong agimat para hindi ako basta magagawang hawakan ni Salindong. Dayang, kung ano man yung iniisip mo, mabuti pa ay tigil mo na. Kahit may protection ka, hindi natin masasabi kung gaano katuso ang halimaw na yon. Harapin na natin to, Kauan. Darating din naman yung oras na mapapasa kanya din naman talaga ako, di ba? Ayoko nang may sumunod pa kay Kidlat. Marami ng alagang hayop ang pinipirwisyo niya tuwing gabi. Baka sa susunod, wala nang matira sa inyo dito. Madali lang mag-ipon ng mga alagang hayop. Pero yung pananatili mo ng 5 buwan pa dito, yun ang pinakamahalaga sa amin ngayon. Sana naman huwag mong ipagdamot sa amin na makasama ka pa. Tama si Kawan, Dayang. May niluluto pa kaming plano. Malay mo, may paraan pa. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Bukas sigurado mahanap namin si Kidlat. Hindi ko na alam eh. Masyado na talagang magulo, Elias. Magtiwala ka. Lahat ng tao dito, mahal na mahal ka. Kulang na lang yung kaalaman kung paano matalo yung kalaban. Pero malapit na. Ayoko nang umasa ulit, Elias. Ayokong umasa pagkatapos mabibigo lang naman. Pakiramdam ko, habang tumatagal na nasa paligid siya, mas nagkakaroon siya ng pagkakataong takutin kaming lahat. Wala na yung kapayapaan at kasiyahan sa tribo namin. Nabalot na ng takot at pangamba. At ako lang yung solusyon para matapos na to. Ayoko nang maniwala sa kahit ano. Dayang, kahit isang beses lang. Pagkatiwala mo sa akin to. Ayokong sisihin mo o ng pamilya mo yung tribo namin kapag may nangyari sa'yo dito. Bakit ba kasi pilit kang nakikisali? Walang pamilya maghahabol kahit mamatay ako dito, Dayang. Maniwala ka. Kayo na yung pamilya ko. Sa loob lang ng ilang linggo, mas nararamdaman ko sa inyo yung pagmamahal at pag-aalaga gaya ng isang tunay na pamilya. Hayaan mo ibalik ko ito sa inyo ngayon. O sige, sabihin na nating hahayaan kita. Anong gagawin mo? Totoo ang sinabi ko. Pamilya na ang turing ko sa kanila. Sa nakalipas na ilang linggo, ni hindi na sumagi sa isip ko ang tunay kong misyon sa lugar na yon. Lalo pa at ng mga panahong yon, abala ang lahat hindi lang kung paano maitatawid ang pang-araw-araw nilang buhay, kundi pati na din kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang tribo. Tuluyang napunta sa pagtulong sa kanila ang atensyon ko noon. Lalo na kay Dayang na sigurado ako sa sarili ko na ayokong mapunta lang sa aswang. Hello, Papa? Elias, oh my God! It's been a month. We've been trying to call you since you leave. Akala ko napatay ka na ng mga NPA dyan. What happened to you? Bakit ngayon mo lang binuksan ang phone mo, ha? Nadisgrasya ako, Papa. Nahulog sa bangin yung sinasakyan ko motor nung unang araw na pagdating ko dito. Pero okay na ako. Pasensya na ho. Hindi kasi ako nakalakad ng 2 linggo eh. So, 2 weeks ka na ding okay, right? Nasaan ka na? Kamusta yung mission mo? Opo. Tinatrabaho ko na po. Pero wag po kayong mag-alala. Kaunting oras na lang to. Magiging matagumpay na to. How long? Naiinip na ang mga investors. Baka maboard na ang mga yon. At bigla na lang magsiatras. You know how much this cost us. Elias, you should hurry up. Okay po, Papa. Gagawin ko po yung makakaya ko. Alright, good. Ingatan mo ang mga papeles, ha? Sige na, I have to go. Nanghihina akong nailapag ang cellphone ko. Nagpasya na lang ako ulit na patayin yon dahil wala nga kuryente doon. Mula sa bagay muli kong sinilip ang envelope na naglalaman ng mahahalagang papeles. Kinuha ko yon at inilabas. Doon ko pa lang yung tuluyang makikita at mababasa. Nasa Memorandum of Agreement ang mga terms at conditions ng aming kumpanya. Sa oras na umalis ang mga mangyan doon. Hindi fair ang agreement na nakapaloob doon. Alam ko dahil kilala ko ang tatay ko. May waiver din at authorization to enter. Sa oras na mapirmahan yun ni Katina, Lakay, Tonyo at ni Dayang, na siyang tumatayong mga pinagkakatiwalaang pinuno sa tribo. Kahit naroon pa sila ay pwede na silang sapilitang mapaalis ng kumpanya kapag nagkataon. Marahas akong napabugan ng hangin.
Kung dati, wala lang naman sa akin. Kukumbinsin ko lang naman sila at uutuin. Pero ng mga sandaling yon, bigla akong na-pressure at ang bigat nun sa dibdib. Tangka ko na sanang ibabalik yun sa bag nang may maramdaman akong presensya sa likuran ko. Pag-ikot ko, malungkot na mukha ni Dayang ang sumalubong sa akin. Nandito lang sana ako para iabot to sa'yo. Ginawa to ni Kidlat para kahit nasan daw ako at kakailanganin ko siya. Hihipan ko lang to at darating na siya. Ipapagamit ko sana sa'yo bukas kapag hinanap na siya ulit. Pero mukhang may iba kang plano eh. Ha? Ano ba sinasabi mo? Yung iba kong plano tungkol yung kay Salindong. Alam mo Elias, nagkamali ka ng pinuntahang tribo. Hindi lahat ng nandito walang alam. At saka pangilan ka na bang ipinadala ng kumpanyang yon para palayasin kami? Akala mo ba hindi ako marunong magbasa at makaintindi ng Ingles? Dayang, magpapaliwanag ako. Para lang sabihin ko sa'yo Elias, nakagraduate ako ng pagiging guro. Hindi mo alam no? Mabuti na lang pala hindi ko pinagkatiwala sa iyo lahat. Pinaniwala mo pa ako na pamilya ang turing mo sa amin? Sino bang ginagago mo? Yun yung totoo, Dayang. Maniwala ka. Maniwala? Kanino sa'yo? Nagpapatawa ka ba? Pwede bang makinig ka na muna sa akin? Please. Hindi Elias. Ikaw ang makinig at sasagutin mo lang ako ng oo o hindi. Sinadya mo bang magpahulog sa bangin na malapit dito? Bilang parte ng plano mong makalapit at makapasok dito sa tribo namin? Dayang, nagkakamali ka. At yung mga ginagawa mong tulong, yung pakikipaglapit mo sa mga katribo ko, yung pagsama mo sa bawat ritual at sayaw, pati na din yung ipinangako mong pagliligtas kay Kidlat at sa akin. Lahat ba yun parte lang ng mas malaki mong plano? Hindi, Dayang. Lintik naman, Elias. Bakit ba ginagawa mo pang komplikado ang lahat? Bakit hindi ka na lang magsabi ng totoo? Sinasabi ko yung totoo, Dayang. Lahat ng pinapakita ko sa inyo matapos na 1 linggo dito. Lahat yun totoo. Hindi ko nga rin inaasahan na mapapamahal ako sa tribo nyo. Sinungaling ka talaga. Kayong mga tagalungsod. Ang akala nyo sa amin mauuto nyo lang kami ng matatamis nyong salita eh. Ang hindi nyo alam, para sa amin lason yan. Lason lahat ng papuri at magagandang salitang binabato nyo. Lason na sisira hindi lang sa aming lahat, kundi pati na rin sa kalikasang inaalagaan namin noon pa man. Dayang, hindi lang naman kami makikinabang dito eh. Kundi kayo din. Malay nyo, lubayan na kayo ni Salindo kapag wala na kayo dito. Maganda yung pabahay na hinanda ng kumpanya para sa inyo. Malapit lang yun sa bayan. Malapit sa lahat. Meron trabaho tsaka oportunidad yung mga kabataang makatapos na gaya mo. Hindi na kayo mahihirapan. Hindi bali na lang Elias. Hindi namin kailangan ng magagandang bahay o malapit sa syudad. Makakapagtapos sila gaya kung paano ako nagsikap na hindi kinakailangan makipagsiksikan sa mga tagalungsod. At ito ang tahanan namin. At hindi mo yun mababago. Pero malaki yung mababago sa buhay ko nito. Ako yung magmamay-ari ng aming kumpanya. Dayang, kapag nangyari yun, maibabalik ko rin naman sa inyo tong buong lupain na ito. Akong bahala. E di ayun, lumabas din yung totoo. Ikaw ang may malaking pakinabang sa oras na makuha mo yung mga pirma namin. Hindi ko akalain na mas aswang ka pa pala kay Salindong, Elias. Pinasipsip ka na ng dugo, pero gusto mo pang sirain pa kami ng husto. Pero hindi ganun yun, Dayang. Bukas pagising ko dapat wala ka na dito. Kapag nakita ko pa yung pagmumukha mo, sisiguraduhin ko sa yung mapapahiya ka sa buong komunidad na to. Dayang, huwag ka na lumabas. Gabi na. Baka... Ay, lintik naman oh. Hindi ko na malayang nabitbit ko pala ang envelope paghabol ko sa kanya sa labas. Baka kung saan din siya magpunta kapag nagkataon. Pero sa pintuan pa lang, pinigil na ako ng pamilyar na boses. Si Nanay Tinay, naroon lang siya at nakaupo. Matagal ko nang pinag-iisipan ang pabahay na sinasabi ng kumpanya ninyo. Iniisip ko noon, may magbabago nga kaya kapag umalis na kami dito. Hindi na kaya kami mahahanap ng halimaw na sumpa sa tribo namin at mas magiging payapa na ang buhay ng mga susunod na henerasyon. Nanay Tina, ano pong ibig niyo sabihin?
Akala ko po ba tutol kayo? Kapag nagawa mong iligtas si Kidlat at si Dayang mula sa halimaw na yon, makukuha mo ang pirma namin nila kay Tonyo. Hindi kailangang pumirma ni Dayang sa mga yan para maging epektibo. Pero aminado akong mas malakas kung nariyan ang pirma niya. Naniniwala ho kayo na kaya ko silang iligtas? Hindi malinaw ang mga ipinakita sa akin. Pero malakas ang pakiramdam ko na magtatagumpay ka. Kumakapit ako sa paniniwalang yun, Elias. Ako na ang bahalang kumausap sa aking apo. Gawin mo ang naiisip mong paraan para maitaboy si Salindong. Maraming salamat po, Nanay Tina. Salamat po sa pagkakataon at tiwala ninyo. Pupunta po ako sa bayan bukas. May kakausapin lang po ko. Baka makatulong sa akin. O siya, sige. Gabayan ka nawa ng bathala sa iyong magandang layunin. Ang dapat ay gumaan ang pakiramdam ko kahit papano. Pero hindi ganon ang nangyari. Oo nga't bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Pero mas lamang ang lungkot na nararamdaman ko. Dahil alam kong galit si Dayang sa akin. Nasa huli nga talaga marahil ang pagsisisi. Sa bagay, sino ba namang mag-aakala na sa lugar na yun ko pa mapapatunayan lahat ng mali kong paniniwala noon. Itinuwid ng komunidad na yon ang pagtingin ko sa mga buhay. Na hindi lahat ay pera ang prioridad. At hindi pera ang basihan para makontento at maging masaya. Nabawasan ng perang dala ko papunta sa Mindoro. Pero halos 1/4 lang ang nagalaw ko doon. Ang tansya pa namin doon ni Papa, 1 week na panggastos lang. Pero 1 buwan mahigit na ako dito sa tribo. Ni minsan, hindi ako nagutom. Sa katagalan, kahit walang kuryente ay hindi ako nakaramdam ng boredom. Siguro'y may ambag din doon si Salindong. Pero sa palagay ko, mas magiging masaya pa kung wala sana siya. Anong lugar po to, kuya? Bakit po ako sinama dito? Bakit hindi ka sumama sa paghahanap kay Kidlat? Pinagkatiwala ko na lang muna sa kanila yung paghanap sa kambal mo, Nebe. Susunod na lang ako mamaya. May mas importante akong kailangang puntahan. Ito ba yung lugar na yon, kuya? Oo, eto nga yun. Matagal na din nung huling beses na makapasok ako dito. Anong lugar po ba to, kuya? Ang laki-laki. Ang ganda pero nakakatakot. Kapag bumagsak to, siguradong mamamatay tayo. Ano ka ba? Hindi to babagsak, no? Kasi matibay na matibay yung pagkakagawa niyan. Bakit sinama mo ko dito, kuya? Kasi nakita ko sobrang lungkot mo eh. Mamaya may pupuntahan pa tayo. At sigurado ako mag-enjoy ka doon. Mag-e-enjoy? Ano po yun? Ibig sabihin nun, mas matutuwa ka. Oh, nandyan na pala si Father. Dito ka lang muna ha. Makikipag-usap lang ako sa kanya. Huwag kang aalis dyan. Mabait at kikay na bata si Nebe. Habang masungit na medyo mayabang naman si Kidlat. Hindi ko nga lang talaga alam na kambal sila. Sobrang magkalayo kasi sila ng itsura lalo na sa ugali. Gayunpaman, parehas na malapit sa akin ang 2 bata na yon. Buti na lang at pumayag ang mga magulang ni Nebe na isama ko siya sa bayan. Ganun sila kabait at katiwala sa akin, kahit pa sabihing 1 buwan pa lang nila akong nakikilala. Hindi naman sa paninira, pero masasabi kong bukod sa ignorante ang ilan sa kanila. Madali din talaga silang maloko dahil sa mga ugali nilang yon. Matapos kong magawa ang kailangang gawin sa simbahan, dinala ko naman sa mall si Nebe. Pinaglaro ko siya sa arcade at ikinain sa kilalang fast food na pambata. At kahit papano, nakita kong nalimutan niya sandali ang pangungulila sa kapatid na si Kidlat. Bago tuluyang bumalik sa tribo, namili pa kami ng ilang pasalubong para naman sa ibang mga bata. Hindi rin namin nakalimutan kumuha ni Nebe ng espesyal na regalo para sa kapatid niyang si Kidlat. Ay, Diyos ko naman, Nebe. Akala ko mawawala ka na din sa amin eh. Bakit ka ba sumama pa sa bayan? Pinag-alala mo ko. Ate, si Kuya Elias lang naman po ang kasama ko eh. Ang saya-saya pala dun, ate.
Ang lalaki ng mga bahay tapos ang lamig-lamig. Hindi mainit dun. Yung mga laruan nila ang gaganda tapos ang lalaki din. Eto nga oh, ang dami pa naming biniling pasalubong para sa mga kalaro ko. Mabuti naman at nagustuhan mo doon. Sa susunod magpapaalam ka ha? Pinayagan naman po ako ni nanay, ate. Ganun ba? Mabuti naman. Nakauwi na po ba sila Kuya Kauan? Hindi pa, Nebe. Maaga pa naman eh. Umasa tayo na mahahanap na nila yung kakambal mo ha? Opo, ate. Dapat talaga umuwi na siya. Dahil maganda tong laruan na pinili ko para sa kanya. Sigurado po ako magugustuhan niya to. Uuwi na yung kapatid mo. Uuwi na siya ha? Sige na, ipamahagi mo na yung mga yan sa kanila. Iniisip mo bang hindi ko na siya ibabalik? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Dayang, galit ka pa ba sa akin? Kung ano man yung nagawa ko, sana mapatawad mo ko. Sa susunod kasi, huwag ka nang nagsasama ng mga bata mula dito. Hindi kami sanay na may isang nawawala sa katribo namin. Wala akong pakialam kung gusto mo lang siyang pasayahin. Basta irespeto mo yung... Nakita na namin si Kidlat! Nakita na namin siya! Si Kidlat daw! Tama, nakita daw nila. Ayun oh, bitbit nila pababa. Diyos ko po, ano nangyari sa kanya? Natagpuan namin nakasabit ang katawan niya sa sanga ng puno. Kaya pala hindi namin siya mahanap kahit saan. Nasa puno siya. Pero buhay pa naman siya, di ba? Oo, pero mahina na ang pulso niya. Sa palagay ko, nagkabali-bali ang buto niya. Dalhin natin siya sa bahay para matignan ni Nanay Tina. Bilisan nyo! Oo, sige. Diyos ko po, iligtas niyo po si Kidlat. Nakikiusap po ako sa inyo. Magiging maayos din ang lahat, Dayang. Magtiwala tayo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya, Elias. 3 araw ginamot si Kidlat. 3 araw din siyang walang malay. Minsan ay kumikilos naman ang daliri niya at mga mata. Pero maliban doon ay wala na. Sa loob ng ilang araw na walang malay si Kidlat, hindi rin umalis sa tabi niya si Dayang. Isang gabi, inabutan ko siyang dinadampian ng basang towel ang nanunuyot na labi ni Kidlat. Sumisinghot siya noon kaya alam kong lihim siyang umiiyak. Tinabihan ko siya at bahagyang hinaplos ang likuran. Tinapat na ako ni Katina. Maliit na lang yung tsansa na makaligtas siya. Nadurog daw yung mga buto sa likod niya at hindi na maganda yung lagay niya. Ilang araw na siyang hindi gumigising. Dayang, kung hindi niyo mamasamain, pwede pa natin siya dalhin sa ospital. Pwede ko siyang ihatid doon at samahan kung hindi kayo komportable. Doon mayroong mga doktor tsaka mga gamot na mabibigay sa kanya para gumaling siya. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi mabisa yung gamot niyo. Gumaling nga ako dito, di ba? Ang sa akin lang sa lagay kasi ni Kidlat ngayon. Sigurado ako mas matutugunan yung pangangailangan niya doon. Lalo na't hindi siya nakakakain. May dextrose doon. Alam ko yung tungkol sa lahat ng yan, Elias. Ha? Pero ayoko namang maging bastos sa paniniwala ng tribo namin. Yung tungkol sa panggagamot lalo na sa aming mga babaylan. Kung para sa ikabubuti ng kalagayan ni Kidlat. O sige, gawin na ninyo. Katina? Dayang, hindi ka bastusan ang tumanggap ng panggagamot galing sa iba. Kung iisa naman ang hangarin nitong makapagpagaling. Marahil ay magkaiba ang pamamaraan, pero handa akong tanggapin na hanggang dito lang ang kaya ko. Pero paano po sila? Hindi po ba... Hayaan mo, hindi natin sila mapipigilan kung mawala ang bilib nila sa akin. Matanda na ako at ang gusto natin ay mabuhay si Kidlat. Pero Katina, napag-isip-isip ko ang mga sinasabi mo noon sa akin, Apo. Tama ka. Hindi man tayo makasabay sa pagbabago ng panahon Kahit tanggapin na lang natin at minsan gamitin sa pamumuhay. Pero para sa akin naman po, tama kayo Hayaan mo na. Walang mali sa paniniwala natin. Ang mabuti pa asikasuhin na natin si Kidlat bago pa mahuli ang lahat.
kapag naaalala ko ang pagkakataon na yon, kahit hanggang ngayon ay parang may kumukurot pa din sa puso ko. Nasaksihan ko kasi kung paano mahalin ng mga hanunuo ang kanilang tradisyon at paniniwala. Pati na rin kung paano sila mag-adjust at mag-adapt sa mga kaligtasan o sa mga ikabubuti ng kanilang nasasakupan. Higit lalo akong namangha kay Nanay Tina. Sa palagay ko nga, siya ang pinakaastig na babaylan at leader ng tribo. Sa edad niyang yon, bukas ang isip niya sa maraming posibilidad. Pumayag na si Kuya Ernesto na ipaarkila yung motor niya. Pero may pipirmahan ka daw, Elias. Para kapag nasira o na disgrasya, may hahabulin siya magbabayad. Walang problema sa akin yan, kawan. Naintindihan ko naman. Ang importante, may masasakyan tayo sa paghahatid kay Kidlat sa ospital. Tungkol sa bagay na yan, pwede bang... Ako na lang sasama sa'yo, Elias. Hindi pwede! Lalong hindi sasama si Ate Sammy, Kawan. Takot sa maraming tao yun. Kaya ako na lang yung sasama. Mas alam ko pati yung dapat gawin sa ospital. Pero gabi na. Si Salindong. May proteksyon naman ako. At hindi niya ako basta malalapitan. Bantayan mo yung tribo, Kawan. Umaasa ako sa'yo. Iba ka pwedeng iba na lang yung sumama, Dayang. Hindi ako sang-ayon na sumama ka. Nandun naman ako para mag-asikaso eh. Sasama ko sa ayaw at gusto nyo. Hindi ako matatahimik dito, Elias. Hindi pwede yung ganito. Hindi pa ako pag-aari ng halimaw na yun pero gusto niya na akong kontrolin. Hindi ako nakapagsalita. Maging si Kawan ay natahimik din at tila nakakaunawang tumingin sa akin. Wala akong nagawa nang magbitbit na din ng gamit niya si Dayang. Maya-maya pa, nasa biyahe na kami. Malayo-layo ang papuntang bayan pero hindi na kasi pwedeng ipagpabukas ang kalagayan ni Kidlat. Nanghihina na siya at konting delay pa ay pwede niya na talagang ikapahamak. Maayos naman ang naging biyahe namin. Hanggang sa kalagitnaan, makita ko mula sa kanang side view mirror ang lumilipad sa himpapawid. Hindi yun agad mapapansin, pero saktong medyo maliwanag doon sa bahaging nililiparan nito. Nang saktong mapatingin ako sa side view mirror. Malayo pa naman siya, pero bigla na lang tumaas ang presyon ko. Ang kalmado kong katawan, bigla na lang nanlamig. Gayunpaman ay pinilit kong kumalma. Iniisip ko na lang noon na may kasama kaming bata na nag-aagaw buhay. Dayang, kapit ka na maayos ha. Ha? Bakit? Bibilisan ko lang na konti para makaabot tayo sa ospital. Okay sige. Sandali lang, ayusin ko lang si Kidlat ha. Oo, eto na, okay na kami. Sige na Elias, gawin mo na yung kinakailangan. Ang nakakabahala doon, kahit mas bumilis pa ang takbo namin, nakikita ko na mas bumibilis din si Salindong sa paghabol sa amin. Pero hindi lang sasakyan namin ang mabilis noon. Pati puso ko parang sasabog na sa sobrang bilis ng tibok. Parang bumalik ang takot ko ng unang beses kong makita ang halimaw na yon at nadiskrasya ako. Hindi ko akalain na doon pa ako aatakihin ng trauma. Sandali kong ipinikit ang mga mata at pilit na kinalma ang sarili. Tinalo ako ng takot pero mas malakas ang sigaw ng isip ko na may dalawang buhay na umaasa sa akin ng gabing yon. Wala na siya, Elias. Hindi na siya sumunod pagkalagpas natin sa arko. Talaga? Nakita mo din siya? Oo. Nung bumuelo ka palang nabibilisan yung pagpapatakbo, nakita ko na siya. At pasensya ka na. Salamat din dahil hindi ka nagpatalo sa takot mo. Pwede ka nang magdahan-dahan ngayon. Oo, sige. Hanggang sa marating na nga namin ang ospital at matuon na kay Kidlat ang atensyon naming dalawa ni Dayang. Agad nilagyan ng swero ang bata bago inihanda para sa x-ray. Hindi na ako nagtaka nung sa ICU siya idiretso matapos ang ilang pagsusuri. Talaga kasing malubhana ang lagay niya noon. Dayang, kanina ka pa parang hindi mapakali ah. Nag-aalala ka pa rin ba kay Kidlat? Sigurado ako magiging ayos din siya dito. Hindi naman yun yung inaalala ko, Elias. Ay,
Ang tanga-tanga ko talaga kahit kailan. Diyos ko, wag naman po sana. Hindi kita maintindihan, Dayang. Ano bang kumugulo sa isip mo? Yung tribo. Baka sila yung balikan ni Salindong eh. Baka isipin nun, tumakas ako na kasama ka. Paano kung ubusin niya yung buong komunidad namin? Ang susunod na usapang maririnig ninyo ay naganap hapon bago ang gabing yon. Gusto ko lang isama ito sa ibabahagi ko sa inyo. Dahil aaminin ko, naging sakim ako sa pagdedesisyon ng panahong yon. Ayokong pagtakpa ng sarili ko dahil lang sa kwento ko ito. Ang gusto ko, makapag-iwan ng aral sa inyong mga tagapakinig. Kung huhusgahan nila ako, wala akong magagawa. Tatanggapin ko po yon. Sa ospital ka mo sa bayan. Oo, magiging ligtas po siya doon. Sigurado din po ako na magpipilit sumama si Dayang kapag nagkataon. Nang sa ganung paraan, mailalayo ko sila dito pansamantala. Sa palagay ko ay magiging ligtas nga sila doon, iho. Hindi ba't matao ang ganong lugar at may mga bantay? Oo, tama po kayo. May bibigay doon yung mga pangangailangan ni Kidlat. Lalo na yung pagkain na idadaan sa ugat niya. Kahit tulugo siya, hindi po siya magugutom. May ganong medisina ang ospital na sinasabi mo? Oo, Nanay Tina. May isasaayos din po nila yung mga nadurog niyang buto. Pwede din pong palitan kung kinakailangan. Mahal nga lang ho yung bayad pero ako na pong bahala doon. Nakakatuwang marinig na ganyan kahusay ang mga tao sa kabilang panig ng mundong ito, ano? Alam mo ba, iho? Sa'yo ko lamang ito sasabihin. Naku, Nanay Tina. Medyo kinakabahan ako sa inyo. Ano po ba yung sasabihin nyo? Kaming dalawa lang nila kay Tonyo ang nakakaalam nito. Pero mamayang gabi ay titipunin ko ang lahat at ibubunyag sa kanila ang buong katotohanan. Katotohanan ho? Tungkol ho saan? Hindi si Dayang ang unang sakripisyo. Bago siya ay marami pang nauna sa kanya. Kabilang na ang kanyang ina. Sila ang mababang uri ng hanunuo Elias. Nasa dugo nila ang pagiging alay sa halimaw na si Salindong. Dugo lang nila ang madalas na hinahanap-hanap ng aswang na yon. Dahil isa sa ninuno ni Dayang ang inibig ng totoo ni Salindong noon. Pero siya ring nagkanulo sa binata nang mahuli niya itong ginagahasa ang isang inosenteng bata. Napakarami na naming utang na loob sa pamilya ni Dayang Elias. At lahat sila nakahandang mamatay para sa tribo na ito. At ngayon, ito na marahil ang tamang panahon para palayain namin sila at kami naman ang promotekta sa kanya. At matutupad lang yon sa tulong mo, iho. Ito ang papel na nangangailangan ng pirma namin ni Tonyo. Napirmahan na namin lahat. Umaasa ako na tutupad ka sa pangako mo na ibabalik mo sa amin ang aming lupain sa oras na ikaw na ang may kapangyarihan. Kakailanganin niya ng matitirang buhay sa aming tribo. Kung iisipin, nakikiayon sa akin ang pagkakataon nun. Walang magagawa si Tina para makabalik sa nayo nila. Hindi naman siya marunong magpatakbo ng motorsiklo. Wala ding masasakyan ng ganong oras dahil pasado 12:00 na at liblib pa ang kinaroroonan ng tribo nila. Masyado yung malayo. At kung lalakarin niya man o kahit takbuhin pa, aabutin na din siya ng umaga bago yun marating. Pero parang dinudurog naman ang puso ko habang pinagmamasdan siyang halos hindi na makahinga sa kaiiyak. Maging ako, hindi na rin mapakali hanggang sa makapagdesisyon na ako. Hindi, Elias! Ako dapat ang nandun! Anong magagawa mo? Hindi ikaw ang kailangan niya para manahimik siya. Pero may pagkakataon ka makabalik doon. Pero kapag maayos na yung lagay ni Kidlat, sa ngayon, ipagkatiwala mo muna sila sa akin. Paano kung mapahama ka? Paano kung... O eto, ATM ko yan. Nasa likuran yung password. Kapag kailangan mo ng pera, mag-withdraw ka lang. Pero hindi pera yung tinutukoy ko, Elias. Ikaw mismo. Kailangan kita.
Dayang, Kailangan kita, Elias. Pakiusap naman bumalik ka ng ligtas sa akin. aalis na ako. Basta't mag-ingat ka dito ha. Teka muna, Elias. Hindi ko inaasahan ng bigla niyang pagkabig sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Napakahigpit na para bang ayaw niya na akong pakawalan pa. Dahil sa pagkakataong yon, gumanti na din ako ng yakap sa kanya. Hindi ko iniisip na mapapahamak ako. Ang baon ko noon ay ang nakikita kong mas maliwanag na bukas. Hindi ako pwedeng mamatay, lalo pa at nasa akin na ang pirma na kailangan ko para maging tagapagmana ng isang malaking negosyo. Elias, bumalik ka! Oo, hindi ko kayo magagawang pabayaan. Nasaan sila Nanay Tina at Lakay Tonyo? Yung mga bata, ligtas ba? Kasabay ng pag-alis yun ni Dayang kanina, inilikas na namin sila sa taguan namin, sa ilalim ng lupa. Kami na lang ang naiwan dito. Pinagsusunog ni Salindong ang bawat bahay. Ang akala niya, nasa loob lang ang mga tao. Ha? Nasaan siya? Nagpagala-gala, naghahanap ng natitirang buhay. Anong plano niyong gawin? Wala. Alam naming hindi tatalab sa kanya ang mga pana at sibat namin ni Elias. Teka, saan ka pupunta? Tatapusin ko na yung kahibangan ng animal na yan. Pwede ka mapahamak. Nandyan naman kayo eh. Alam ko hindi niyo ako pababayaan. Makakaasa ka. Pinulong Elias. Napahinto ako sa narinig na tawag niya sa akin. Nang lingunin ko siya ulit, puno na ng pag-asa ang mukha nila. Na para bang nagkaroon ng puwang ang tapang sa puso nila. Nang dahil sa pangunguna ko. Lalo lang tuloy lumakas ang loob ko. Wala pa man ay proud na ako sa sarili ko noon. Tingnan mo nga naman kung sino ang may lakas loob na harapin ako. Isang ahas na nasa katawan ng tao. Hindi ba't tinakas mo ang pag-aari ko? Ano ginagawa mo rito? Gusto ko lang maniguro. Dalayo ko kasing may aagaw pa sa babaeng tinakas ko. Mula sa nalalapit niyang pagkabilanggo sa isang pangit at mabahong katulad mo. Ibalik mo lang siya sa akin at kalilimutan kong nakilala kita. Mali. Ako dapat na makalimot sa iyo eh. Tignan mo nga itsura mo. Ang pangit mo, baliw. Kung nanatili ka sana isang tao, baka mapaibig mo pa si Dayang. Balita ko, magandang lalaki ka naman daw noon eh. At sinong hunghang ang nagbalita sa inyan, ha? Dati pa, halimaw na ang tingin nilang lahat sa akin. Si Amara lang ang nagmahal sa akin sa kabila ng pangungutyang ibinabato ng mga yan noon. Pero anong ginawa ng ninuno ni Dayang? Tinahasa at pinatay niya si Amara sa harapan ko dahil ayaw niya akong iwan. Gumanti ako. Pinagpapatay ko ang mga anak, kapatid at nanay ng tiyuhin niyong ni Amara. Pero imbis sa pakinggan ng dahilan ko ng mga aguran, ikinulong nila ako sa madilim, nakakasulasok at impyernong yungib na yun. Walang pagkain kung hindi mga paniki, daga at mga insekto. Ngayon, sabihin mo sa akin, kailan ako naging magandang lalaki sa paningin ng tribong to? Magsasalita pa lang sana ako nang bigla na lang pumulupot sa leeg ko ang mabalahibo niyang mga kamay at iniangat ako sa ere. Tinatapik ko ang kamay niya. Nanlalaban ako pero unti-unti nang nauubos ang lakas ko. Pilit kong kinukuha ang baril sa likuran ko pero nahihirapan akong abutin yon. Hanggang sa bahagyang lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Nakita kong isang tali din ang pumulupot sa leeg niya. Saka yun biglang humigpit. Kasabay nun ay lalo pang dumiin ang pagkakasakal niya sa leeg ko. Mabuti na lang, bahagyang umangat ang baril. Nahawakan ko yon. Kita kong nahihirapan na din siya nun sa paghinga. Pero ayaw niya akong bitawan. Ang gusto yata niya ay sabay kaming mapupugutan ng hininga. Pitong tama ng kalibre 45 sa noo ang tuluyang tumapos sa buhay ni Salindong. Mga bala yun ang baril na baon ko sa pagluwas sa Mindoro noon. Pinabendisyonan ko yun sa pare. At benditado yon maging ang mga bala. Dilat ang mga mata ng halimaw nung bumagsak sa lupa. Hindi malinaw
Pero isang itim na usok ang nakita kong lumabas mula sa bibig niya. Kasunod nun ay unti-unti siyang naging hulmang tao. Namayat, naagnas, hanggang sa tuluyang naging parang abo na lang. Congratulations! Wala pa man binabati na kita, Director Elias Montefalcon. Napakahusay mo talaga, wala kang kupas na. Anong mahi ka ba yung ginamit mo sa maiilap na katutubo na yon? At nakamtan mo yung matamis nilang oo. Ngayon ko lang nalaman na nagiging makata ka pala kapag na-excite, Atty. Arrieta. Huwag mo nga nililigaw yung usapan. Ikaw yung tinatanong ko dito, no? Oh, kalma ka lang. Wala naman tayo sa husgado ah. Gusto mo talaga malaman kung paano ko sila niligawan. Abay, buwis buhay. Seryoso ka? Oo. Pero yung mas nakapagkumbis sa kanila, syempre yung... teka lang. Nandito na pala ako sa opisina ni Papa. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Hoy, anak naman ng... Sasabihin mo na nga lang, bibitinin mo pa ako? Hoy, Elias! Natatawa akong nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa opisina ng tatay ko. Walang paglagyan ang tuwa ko noon. Magiging proud na siya sa akin. At sa wakas, magagawa niya na akong ipakilala. Hindi lang sa mga staff ng kumpanya, kundi pati na rin sa mga investors. Ang alam niya ay pauwi na talaga ako ng araw na yon. At mamayang gabi pa kami magkikita. Ang hindi niya alam, mas maaga akong nagpunta. Gusto ko kasi siyang surpresahin, saka para makapag-celebrate din kami, nang kaming dalawa lang muna. Bukod sa envelope, may bit-bit din pala akong dekalidad na whiskey nun. Ano ka ba naman, darling? Siyempre hindi. Ang mga anak natin ang magmamay-ari nito. Pero dapat lang napakinabangan ko ang batang yon. Kahit sa pagpapapirma man lang, di ba? Oo, hindi niya yun gagawin kung hindi ko pangangakuan. Tingnan mo, naniwala naman ang siraulo. Paano niya naisip na ibibigay ko sa kanya to? Ang taas niya mangarap. Huwag kang mag-alala. Wala na yung magagawa. Sa ngayon, magpanggap na lang muna kayong okay lang sa inyo. Oo, sandali lang naman yun. Patitikaman ko lang siya ng sandaling oras sa itaas. Tapos, bibigyan ko lang ng malaking halaga at itsapuwera na. Oh, huwag mo nang pagselosan yun. Barya lang yun sa kikitain natin sa mga investment kapag nakuha ko na yung mga pirma. Maglista ka na ng mga gusto mo. Travel, bags, shopping, anything. Basta pag uwi ko mamaya. Marahan akong lumayo nun mula sa pintuan ng opisina ni Papa. Hindi na ako tumuloy sa pagpasok. Sa halip ay dumaan ako sa basurahan. At doon ay isa-isa kong isinuksok sa paper shredder ang bawat piraso ng papel. Yung may mga pirma ni Nanay Tina at Lakay Tonyo. Nang matapos ay walang pakialam akong lumabas ng building at nag-check-in sa isang hotel. Doon ay mag-isa kong ininom ang whiskey na binili ko habang iyak tawa sa sarili. Mas masakit pa kasi yon sa pagkakalaglag ko sa bangin at mas mahirap kumpara sa pananakal ni Salindong sa leeg ko. Para akong pinagpira-piraso. Ganun pala ang pakiramdam na traidorin ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Ang bilis ng karma sa akin. Ganun pala kasakit ang naramdaman ni Dayang nung gabing nalaman niya ang tunay kong pakay sa tribo nila. Kinabukasan naman noon. O ano? Ikaw lang ang umubos ng ganito kalaking whiskey? Teka, kumusta naman yung atay mo? Nagpa-function pa ba ng maayos yan? Mabuti pa nga hindi na mag-function lahat yon. Kaya pala hindi ka makontak kagabi eh. Pati ako kinukulit ng tatay mong ganid. Pasensya ka na, nadamay ka ah. Wag mo na lang pansinin yun. Block mo na lang yung number niya. Sira ulo eh, di nakahalata yun. Teka nga lang muna. Bakit mo ba ako pinapunta dito? Mukhang wala ka pa naman sa wisyo eh. Ayaw mo din magkwento kung bakit lango ka sa alak. Though may feeling naman ako kung sino yung dahilan yan, pero ayoko pa rin namang mag-assume. Paunti-unti ay detalyado kong sinabi sa kanya ang mga narinig ko ng nagdaang araw.
Pero imbis na simpatya at awa, isang malakas na halakhak lang ang naging sagot niya sa akin. Muntik pa nga akong mabatukan, mabuti na lang at nakaiwas ako. Kaibigan ba talaga kita? Grabe ang halakhak mo ah. Pati yung alang-alam mo, kitang-kita ko na oh. Hindi naman obvious na masaya ka sa nangyari sa akin, no? Para kasing deja vu eh. Nakita ko nang mangyayari to. In fact, binalahan pa nga kita, di ba? Pero hindi ka nakinig, kaya sinuportahan na lang kita. Hinayaan kita hanggang sa ikaw na mismo yung mauntog dyan sa sarili mong bungo. Oh, ano ngayon? Nagkamali ba ako? May lahi ka sigurong Madam Auring, no? Galing mo manghula eh. Saktong-sakto. Baliw, hindi ako manghuhula. Binabasa ko lang yun sa mukha ng tatay mo. Aba, kitang-kita kaya na hindi siya mapagkakatiwalaan. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Tinapos ka naman eh. Bakit ba nagsisisiksi ka sa kumpanya nyo na yan? Kung tutusin nga, illegal yung ginagawa nila sa kalikasan. May kapit lang kasi sa taas kaya nagmumukhang legal. Ay nako, o ano? Anong plano mo niyan? Siguradong ipapahanting ka ng tatay mo. Kaya nga nandito ka, di ba? Teka nga lang muna. Baka nakakalimutan mo, bukod sa babae lang ako. Attorney ako at hindi ako bodyguard, no? Sira ulo ka. Pakinggan mo nga muna ako. Matapos mailatag sa kanya ang mga nais ko, nagpaalam na din siya sa akin. Akala ko mahihirapan siya sa ipapagawa ko. Pero maning-mani lang naman daw pala. Dahil doon ay nakahinga na din ako ng maluwag. Natulog ako ulit noon maghapon. Pinatay ko lang ang phone ko para hindi ako makontak ng tatay ko. Paggising ko ng gabi, maayos na ang pakiramdam ko. Naligo ako, kumain saka naghanda na para umalis. Magbabakasyon muna ako habang hindi pa tapos yung mga pinapagawa ko kay Arrieta. Ano na nangyari sa'yo, ha? Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Nakapag-set na ako ng araw para sa mga investors. Nasaan na yung mga dokumento? Nandyan lang sa building, Papa. What? Bakit hindi mo binigay mismo sa akin? Saan nakalagay? Hindi ko alam. Siguro, nasa basura na. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Elias. Saan mo nilagay? Seryoso, Papa? Hindi kayo nakikipaglokohan sa akin? Wow! Ano ba naman nangyayari sa'yo? Maayos pa tayo nag-uusap nung pauwi ka, di ba? Anak, welcome home. Mag-usap tayo. Kung ano man ang problema, sabihin mo sa akin. Susolusyonan natin. Wala. Ipahanap nyo na lang sa basurang papel yung dokumentong kailangan nyo. Ipahanap nyo sa tunay yung pamilya. Lalo na sa mga anak nyo. Para may pakinabang naman sila sa inyo. What? This bullshit! Nasaan ka ba? Gustong-gusto ko siyang murahin noon. Pero hindi ko magawa dahil sa kabila ng mga nangyari. Nirerespeto ko pa din siya. Halos madurog ko ang cellphone na hawak ko noon. Nang muli yung tumunog at numero ng tatay ko ang lumitaw sa screen. Dahil sa sobrang galit ay naihampas ko yun sa pader ng ilang ulit. Saka ako nagsisigaw at nagwala. Simula noon ay hindi na ako nagparamdam kay Papa. Nabalitaan ko na lang mula kay Arrieta na siya naman ang pilit na pinapaamin nito kung saan ako nagtatago. Pero hindi ako nilaglag ng kaibigan ko. Nagbanta pa itong ipapablotter si Papa kapag hindi siya tinigilan. Bumili na lang pala ako ng bagong cellphone noon at nagpalit ako ng number para makakontak ako kay Arrieta. Matapos ang 2 buwan, maayos na daw ang lahat ng kinakailangan ko. Matapos magpasalamat kay Attorney Arrieta ay masaya na akong bumalik sa Mindoro. Habang nasa bus papunta sa nayon ni Nadayang, narinig ko sa balita ang pagpa-file ng bankruptcy sa kumpanya ni Papa. Napangisi ako noon. Mautak pa din talaga siya at nananatiling sakim. Kuya Elias! Ikaw nga! Bumalik ka na! Narito na si Kuya Elias! Bumalik na siya! Oo, ako nga, Nebe. Saka, Kidlat? Ikaw na ba yan? Dahan-dahan lang. Kaya mo na ba? Di ako duwag, no? Para lakad lang eh. Kamusta ka, Kuya Elias? Ba't bumalik ka pa dito? Namiss talaga kita.
Saka ito, may pasalubong ako sa'yo. Mas malaki to, tsaka mukhang totoo dun sa unang niregalo sa'yo ni Nebe. Hindi na ako naglalaro ng eroplano. Hindi naman tunay na lumilipad yun eh. Nang ilabas ko ang de-remote na eroplano at paandarin yon sa harapan nila, kitang-kita ko ang pagkamangha sa mga mata ni Kidlat. Bagay na napakahirap hulihin sa batang yon. Masyado kasing maangas at matigas. Habang nag-e-enjoy ang mga bata, dali-dali ko nang nilapitan si Dayang na nooy nasa di kalayuan at nagniningning ang mga matang nakamasid lang sa amin. Agad ko sinunggaban ang labi niya at siniil yon ng nananabik na halik. Hindi naman siya kumontra kaya hindi ko namamalayang napapatagal na palang magkahinang ang mga labi naming dalawa. Kung wala pang tumighim sa likuran namin, hindi talaga kami maghihiwalay. At kinagabihan naman nun, wala namang nagpaalis sa amin dito, Elias. Niloloko mo lang yata ako eh. Tungkol ho dun, hindi na po talaga natuloy, Nanay Tina. Mas maigi nga ho yun eh. Hindi na kinakailangan mag-adjust ng mga bata sa nakasanayan nilang kapaligiran. Anong mangyayari ngayon yan? Hindi na ba kami mapapaalis dito? Para naman maipagawa ko ng mga nasirang bahay. Abay magtatag-ulan na naman. Eto po. May kukunin lang po ako sa bag. Eto. Dayang, ikaw na magpaliwanag sa kanila niyan. Totoo ba to, Elias? May titulo na yung lupain namin? Pero, paano nangyari yun? Ang galing naman! Tinulungan ako ng kaibigan ko, attorney. Wala nga akong binayaran dyan eh. Lahat nilibre niya. Tulong niya din daw sa atin. Para kapag bumisita daw siya dito minsan, libre na lang din daw. Libre naman talaga dito ah. Maliban na lang kung siningil mo siya. Abay, syempre na maaari ko. Loko-loko ka talaga, Elias. Pero pakisabi maraming salamat. Pag-asa namin to hindi lang ngayon, pati na rin sa hinaharap. Sana makabawi na ako sa lahat ng sama ng loob na binigay ko sa inyo. Sobra-sobra na lahat ng pagbawi mo, Elias. Maraming salamat ulit ha. Hulog ka talaga ni Bathala sa komunidad namin. At sa akin na din. Ang tamis-tamis naman yan, Katina! Hindi kaya langgamin niyang kape niyo? Sa pagkakaalam ko, masakit pa namang mangagat ang mga pulang langgam dito sa atin. Nakakapamaga ng nguso. Hayaan mo't bubudburan ko ng maraming kape ng pumait. Oo nga pala po, Katina. Ituloy niyo na ho lahat ng plano niyo dito. Sa atin na ho ito. Wala nang makakapagpaalis sa atin kahit sino dahil legal na papel na din yung nagsasabi. Pinagawa na to ng titulo ni Elias. Ayun sana. Kung kanina mo pang sinabi, di kanina pa kaming lumayas dito. Para kayong mga susu sipsipan kayo ng sipsipan mula pa kanina. Abay, ingat naman baka magkapalit na kayo ng mukha niyan. Kung ang itatanong nyo naman ho ay ang nakakalitong bersyon ng kwento ni Salindong, ang totoo ho ay sinabi mismo ng halimaw Miss Clar. Dito ko na po tatapusin ang mala roller coaster na kwento ng aking paglalakbay sa probinsya ng Mindoro, Miss Clar. Kasal na po kami ni Daya ngayon pero wala pa kaming anak. Wala pa din naman sa plano namin dahil gusto pa naming sulitin ang mga panahon na kami palang muna. Nariyan naman sina Nebe at Kidlat na dinaig pa ang baby minsan kung magpapansin sa amin. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay sa mga taong malalapit sa puso ko, Miss Clar at Sir Jay. Lagi kayong kasama sa pang-araw-araw na buhay namin ngayon dito sa Nayon. May kuryente na po kasi dito at unti-unti nag-a-adapt na sila sa teknolohiya. Advance Merry Christmas nga po pala sa inyo. Ako po ulit ito, si Elias. Nagpapasalamat.